Maagang gumigising si Noelito Aragon bago pa sumilip ang araw sa likod ng mga bundok. Sa manipis na dingding ng kanilang kubo, dinig niya ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon na hinahaplos ng hangin. Sa tabi niya, marahang humihilik si Inday Lira, ang natababatang kapatid niyang magulo ang buhok at yakap-yakap pa ang sirang stuffed toy na minana pa nila sa kamusmusan. Sa kabila naman ng silid, naroon ang ina nilang si Rosing. Nakatalukbong ng kumot at inuubo-ubo na parang pinipigilang may marinig. "Ma, igising na po ako. Mag-aalaga pa ako ng kambing." Bulong ni Noelito habang dinampian ng tingin ang ina. Sige Noy." Paos na sagot ni Rosing. Hindi na bumaling, parang napapagod na kahit sa pag-ikot lang ng katawan. "Huwag mong kalimutang pakainin ha. Tapos kumain ka rin. Huwag puro trabaho." Gumiti lang si Noelito kahit hindi siya nakikita ng ina. Sanay na siya sa ganitong umaga. Mga pangungusap na halong pag-aalala at pagod. Dinampot niya ang lumang tsinelas, isinuot at lumabas ng kubo. Bumungad sa kanyang malamig na hamog at tanaw ang terasa ng mais at mulay na para sa iba'y pahirap, para sa kanya'y buhay. Simula na naman ang panibagong araw ha. Bulong niya sa sarili, sabay hagod sa likod. Kaya natin to. Sa kulungan ng kambing, sumalubong sa kanya ang mahinang pag-ungal lang mga alaga. "Uy, umaga na. Gutom na naman kayo, ano?" Natatawang sabi ni Noelito, sabay bukas ng gate at lapit sa inahin. Kumuha siya ng damo at inilagay sa harapan ng mga ito. Habang abala siya, dumaan sa gilid ng bakod si Mang Celso. Kapitbahay nilang kasing tanda na halos ng tatay niya kung nabubuhay pa. May dala itong balde ng tubig mula sa poso. "Noel, maaga ka na naman ah," sigaw ni Mang Celso. "Baka mauna ka pang uminog kaysa sa mundo." "Mana lang po sa inyo, Mang Celso," sagot ni Noelito, nakangiti. "Pag hindi maaga, walang ani." Tumawa ang matanda. "Yan ang gusto ko sa'yo, iho. Masipag at hindi mareklamo. Kung buhay pa tatay mo, ang taas na nanoonon sa'yo." Sandaling natahimik si Noelito sa narinig. Pero agad din siyang ngumiti. "Balang araw po mang, makakabili ako ng sarili kong maliit na tindahan sa bayan. Organikong gulay, may maliit na kapehan. Doon ko kayo ililibre ng kape araw-araw." "Aba, pangmayaman ang pangarap ah," biro ni Mang Celso. "Pero suportado kita dyan. Huwag mo lang kalimutang tumawa. Kahit minsan parang hindi nakakatawa ang buhay. Pagkatapos pakainin ng mga hayop." Bumaba si Noelito sa maliit na taniman nila ng pechay, talong at okra. Doon niya naabutan si Aling Bebet na may bitbit na bayong ng kamatis kasama ang pinsang si Tio Rado na laging may sigarilyo sa bibig. "Noelito, iho," tawag ni Aling Bebet. "Eto, may konting kamatis kami. Sobra sa ani. Pagluto mo kay Rosie ng sinigang." Mukhang nangangayayat na naman. "Ay, salamat po Aling Bebet." Mabilis na sagot ni Noelito, sabay kuha sa bayong. "Babawi po ako sa susunod na ani ng mais." "Huwag mo nang isipin yon. Mas mahalaga lumakas ang nanay mo." Singit ni Tio Rado, sa kabumuga ng usok sa ere. "Tsaka balita ko pupunta ka raw bukas sa palengke. Sabayan mo na si Mariket ha? Delikado na ngayon sa daan, daming tambay." Napailing si Noelito, pilit tinipigil ang ngiti. "Si Mariket na naman, sige na nga po. Sabay na kaming bababa. Para hindi nyo na po inaalala." Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Inday Lira. Nakagigising lang, nakakamot pa ng mata. "Kuya, may baon ba ako mamaya? May pagsusulit kami." "Ayoko namang kumaripas ng takbo pa uwi kasi nahihilo sa gutom." "Kaya nga mag-aani tayo ngayon," sagot ni Noelito. Sabay tapik sa ulo ng kapatid. "Magluluto si mama ng sinigang. Kailangan mong maging matalino para makaalis ka sa hirap. Hindi pwedeng tulad ko, laging nakikipag-usap sa lupa. Ayoko namang umalis sa'yo." Nakasimangot na sabi ni Lira. "Pero gusto ko rin na hindi na ako nag-aalala kung may bigas tayo bukas." Napangiti si Noelito ng malungkot. "Darating tayo dyan. Basta mag-aaral ka ha, ako na bahala dito." Habang lumilipas ang oras, mainit na sinikatan ng araw ang bukid. Si Noelito ay nag-aara. Pawis na pawis pero baka sa mukha ang determinasyon. Tuwing tanghali, sabay-sabay silang kumakain sa lilim ng punong mangga. Si Rosing, si Lira, si Noelito at kung minsan ay nakikisalo pa si Mang Celso at Aling Bebet. "Pasensya na kayo at tuyulam ulit.
sabi ni Rosing, halatang nahihiya. Pagka may pera na, bibilhan ko kayo ng manok. Ma, anong sinasabi nyo? Sagot ni Noelito, sabay kain ng tuyo na parang espesyal na ulam. Ito nga ang paborito ko, di ba Lira? Oo, sabat ni Lira, kahit halatang nagtitimpi ng buntong hininga. Basta po sabay-sabay. Masarap na. Sa gabi, madalas dumalaw si Marikit sa kubo. May daladalang kakanin na hindi nabili sa palengke. Kutsinta, sapin-sapin, kung minsan bibingka. Noel, eto hindi na ubus sa bayan. Bungad ni Marikit, nakangiti. Baka gusto nyo, sayang naman kung mapapanis lang. Naku, Marikit, salamat. Sabi ni Rosing, tuwang-tuwa. Ikaw talagang bata ka, hindi kami nakakalimutan. Hindi po pwedeng kalimutan si Noel, pabirong sagot ni Marikit. Sabay tingin kay Noelito na biglang umiwas ng tingin at kunwari abala sa paghuhugas ng pinggan. Kung wala siya, wala akong kasabay sa pag-akyat sa palengke. Tesk, ang dami mo namang kaibigan dun, sagot ni Noelito, pilit na kalmado. Ako pa ba? Iba ka, simpleng sagot ni Marikit. Sabay sandal sa poste. Ikaw lang yung hindi sumusuko kahit ilang bagyo na ang dumaan. Sumagi sa isip ni Noelito ang nakaraang 2 taon. Mga gabing walang tulog dahil binabantayan nila ang mais na halos liparin ng hangin. Mga umagang kalbong-kalbo ang palayan, tubig at putik na lang ang natira. At pagkatapos, si Mang Ador kumakatok sa kubo nila, dala ang mga papeles at listahan ng utang. Noel, alam mo namang kailangan mo akong bayaran. Malamig na sabi noon ni Mang Ador na ilang beses nang sumingil. Kung hindi, papaano na ang negosyo ko? Tao rin akong may pamilya. Ginagawa ko na po ang lahat, Mang. Pakiusap ni Noelito. Konti na lang po. Kapag nag-ani na ulit, makakabawas na ako. Huwag niyo lang pong dagdagan ng interes. Hindi na po namin kaya. Hindi ko na pwedeng galawin ang interes. Standard na yun, sagot ni Mang Ador. Walang emosyon. Pero bibigyan pa kita ng palugit. Huwag mo lang kalimutang sa akin ka dapat unang lumalapit kapag gipit. Simula noon, naging mas masigasing si Noelito. Kahit pagod, pumupunta pa siya sa bayan kapag may pagkakataon. Nag-aalok ng gulay sa mga karinderya at maliit na tindahan. Natuto siyang ngumiti kahit tumatawad ng sobra ang mga mamimili. Natutong magbiro kahit sumasakit ang likod. Tuwing gabi, pagkatapos ng lahat ng gawain, nauupo siya sa harap ng kubo. Bit-bit ang lumang gitara na naiwan ng tatay niya. Doon, tinutugtog niya ang mga paborito niyang kanta habang nakatingin sa mga bituin. Noel, tawag ni Lira minsan habang nakasilip sa bintana. Ano bang tinitingnan mo dyan sa langit? Pangarap, sagot niya, nakangiti. Iniisip ko kung paano kaya ako isang araw may sarili na tayong maliit na kafe sa tabi ng bukid. Yung may mga turista, bibili ng kape, kakain ng suman ni Mama, bibili ng gulay natin. Tapos ikaw ang mag-aabot ng resibo kasi ikaw ang pinakamatalino. Si Ate Marikit? Tanong ni Lira, nakangiti ng pilya. Siya, saglit siyang natigilan, saka ngumiti. Baka siya ang magtuturo sa mga batang bisita kung paano magtanim. Guro yon, di ba? Tumawa si Lira. Sige kuya, pangarap na yan. Huwag mo lang bibitawan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, sa gitna ng malamig na hangin ng bundok, nanatili si Noelito roon, hawak ang gitara, mga daliring may kalyo, mga matang puno ng pag-asa. Hindi niya alam, sa tahimik na mundong iyon na iniingatan niya, may paparating na unos na hindi lang bagyo sa panahon, kundi bagyo sa buong buhay niya. Mula ng gabing inangarap ni Noelito sa ilalim ng mga bituin ang maliit na kafe sa tabi ng bukid, ilang linggo lang ang lumipas bago may kakaibang nangyari sa baryo. Nagsimula iyon sa ingay ng mga motor at sasakyang hindi nila madalas makita sa makitid na daan paakyat sa bundok. Mga kulay pilak na pick-up at isang itim na SUV na tila hindi marunong nabuwihan. Kuya, ang daming sasakyan, sigaw ni Lira habang nakasilip sa bintana. Hawak pa ang kwaderno niya. Parang may artista. Sumilip si Noelito mula sa ilalim ng kubo kung saan inaayos niya ang sirang asarol. Hindi artista yan, sabi niya, kunot noo. Mukhang galing munisipyo o mas mataas pa. Ang mga kapitbahay, isa-isa nang lumalabas.
Si Mang Celso na bitbit ang kanyang sombrero. Si Aling Bebet na may tuwalyan nakasampay sa balikat. Pati si Tio Rado na agad nagsindi ng isa pang sigarilyo. Ang mga bata nagtatakbuhan sa tabi ng daan, sabik sa kung anuman ang kaganapan. Huminto ang mga sasakyan malapit sa barangay hall. Bumaba ang isang lalaking naka-long sleeves na puti at may hawak na malaking mapa, si Engineer Roland. Kasunod niya ang babaeng naka-blazer na kulay maroon, may dalang maletang itim, si Attorney Diwa. Nasa likod naman ang sekretaryang si Minette, abala sa pagtipa sa tablet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malakas at formal na bati ni Engineer Roland. Mangyaring magtipon sa barangay hall, may mahalaga po kaming ipapaliwanag. May ipapaliwanag o may kukunin? Bulong ni Tio Rado, sabay tapo ng tingin kay Noelito. Pag ganito tarangya ang dating, madalas lupa ang hanap niyan. Nagkatinginan ng mga tao, ngunit wala silang nagawa kundi sumunod. Si Noelito, kasama sina Rosing at Lira, ay naupo sa likod ng maliit na silid ng barangay hall. Umupo sa harapan ang kapitan ng barangay na si Cap Gorio, halatang kinakabahan. Mga kababaryo, panimula ni Cap Gorio, pinupunasan ng pawis sa noo. Nandito po sina representate ng Villarmonte Group of Companies. Sila po ay may magandang alok daw para sa atin. Magandang alok, pag-uulit ni Noelito sa isip, habang pinagmamasdan ng mga estranghero. Tumayo si Attorney Diwa, maayos ang pindig, kalmado ang boses. Ako po si Attorney Diwa, kasama sina Engineer Roland at Miss Minette. Kinakatawan po namin si Doña Serafina Villarmonte, isa sa pinakamalaking negosyante sa buong rehiyon. May plano po si Doña na magtayo ng eco-resort at dog training facility dito sa kabundukan ninyo. Ito po ay magbibigay ng trabaho, turismo at dagdag na kita sa inyong lahat. May ilang mumunting palakpak mula sa likod, lalo na sa mga kabataang nag-iisip ng trabaho. Pero sa gitna ng mga tao, ramdam ang kabang hindi alam saan nanggagaling. Itinuro ni Engineer Roland ang mapa. Ito po ang sakop na lupa na nais bilhin ni Doña Serafina. Kami po ay may dala ng mga kontrata. Kung kayo po ay papayag na ibenta ang inyong lupain, makakatanggap kayo ng malaking halaga. Mas malaki sa karaniwan at may prioridad pa sa trabaho kapag natapos ang resort. Napakunot ang noo ni Noelito nang makita niya sa mapa ang pangalan ng kanilang purok, ang lupaing minana pa ng kanyang ama. Lumunok siya. Pag ibinenta namin yan, bulong niya kay Rosing, saan pa tayo tatayo? Umubo si Rosing, mahina ngunit madiin. Noel, lupa ng tatay mo yan. Diyan siya namatay. Nag-aararo. Nagtaas ng kamay si Mang Celso. Attorney, paano naman po yung mga magsasaka na doon lang umaasa? Anong mangyayari kung maubos na ang perang ibatayad niya sa amin? Mumiti si Attorney Diwa, sanay na sa mga ganitong tanong. May livelihood program po na iaalok ang Villarmonte Group. Huwag po kayong mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan. Tumayo si Mang Ador sa bilid, suwisingit. Makikinig kayo, mga kababaryo, sigaw niya. Hindi araw-araw may ganitong alok. Kung ako sa inyo, sasamantalahin ko na. Benta nyo na yung mga lupang kulang sa patubig. Magkakapera pa kayo ng malaki. Madali sa'yo sabihin yan, Mang Ador, sagot ni Noelito. Hindi na nakapagpigil. Tumayo siya sa gitna, ramdam ang pagtibok ng puso. Wala ka namang pinapasan na anak sa kolehiyo na pangarap mag-aral. Wala kang inang inuubo sa gabi, sa lamig ng hangin. Kung ibebenta ko ang lupa namin, saan ko sila ilalagay? Di sa pera, mariing sagot ni Mang Ador. Babayaran ka nila, Noel. Isa ka pa nga sa pinakamalaking makakatanggap dahil malawak ang tinatamnan ninyo. Makakabayad ka na ng utang mo sa akin. Hindi ba? Natahimik ang silid. Napatingin sa kanya ang lahat. Pero pagkatapos kong bayaran ng utang sa'yo, balik ni Noelito. Anong matitira sa amin? Wala na kaming lupang babalikan. Wala kaming kabuhayan. Hindi ko ipagpapalit ang lupa ng tatay ko sa pera lang. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga tao. May ilan na tumango sa sinabi ni Noelito. May ilan ding sumimangot. Matigas ang ulo mo bata ka, si Mang Ador, nanginginig sa inis. Kapag hindi ka pumirma, ikaw ang unang mawawalan. Huwag ka sa aking lumapit pag nagipit ka, ha? Hindi na kita pautangin, kahit isang sentimo. Hindi po ako humihingi ng awa sa inyo, malamig na tugon ni Noelito. Ang hinihingi ko lang, huwag ninyo kaming itulak sa desisyong pagsisisiya namin. Habang buhay,
Sumingit si Attorney Diwa, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Wala pong pinipilit dito. May oras pa kayong mag-isip. Iiwan po namin ang mga kontrata. Basahin nyo ng maigi, timbangin ang desisyon. Babalik po kami sa loob ng 2 linggo para kunin ang sagot ninyo. Pagkatapos ng pagpupulong, naghiwa-hiwalay ang mga tao na tila may mga batong nakapatong sa balikat. Sa labas ng barangay hall, nagtipon sina Mang Kelso, Aling Bebet, Tiyorado at ilang magsasaka. Noel, ano sa tingin mo? Tanong ni Aling Bebet, hawak-hawak pa ang papel ng kontrata. Malaki ang alok, pero parang hindi ako mapakali. Ako rin, sabat ni Tiyorado, parang may kulang sa paliwanag nila. Ano bang eco-resort na biglang nalang bababa sa atin? Huwag muna tayong magmadali, sagot ni Noelito. Magpunta tayo sa munisipyo. Magtanong tayo kung ano talaga yung plano nitong Villarmonte Group. Baka mamaya, pag pumirma tayo, wala na tayong habol. Tama yan, sang-ayon ni Mang Celso. Isasama ko si Kap Goryo. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang. Sa isang dako ng baryo, may ilang pamilya namang naengganyong pag-usapan ng posibleng benepisyo. Kung makakabili tayo ng tricycle, kung mapag-aaral ko ang anak ko sa kolehiyo. Iba-iba ang pangarap, iba-iba ang takot. Kinagabihan, habang inaayos ni Noelito ang banig ni Lira, muling sumingit ang usapan. Kuya, mahina ang boses ni Lira. Kung ibebenta natin ang lupa, pwede ba akong mag-aral sa syudad? Pwede, sagot ni Noelito, tapat. Pero pagkatapos ng ilang taon, kapag naubos na ang pera, wala na tayong babalikan. Wala na tayong ugat. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Rosing, nakatingin sa kisame na parang may binibilang na bitak. Ayoko sanang ibenta, pero ayoko rin na ikaw ang laging nahihirapan. Baka ito na ang sagot sa mga dasal natin. Huminga ng malalim si Noelito. Ma, hindi lahat ng kumikinang ginto. Hindi ko alam ang tamang sagot, pero alam ko hindi ako pwedeng punirma hanggat hindi ko naiintindihan ang lahat. Bukas, bababa ako sa munisipyo kasama si Mang Celso. Magtatanong tayo. Sa kabilang panig ng mundo nila, sa isang mataas na gusali sa lungsod, nakaupo si Doña Serapina Villarmonte sa isang maluwag na opisina na may salaming tanaw ang syudad. Kasama niya sa mesa si Basilio, ang pinsan niyang mahilig sa branded na damit, at si Engineer Roland na kagagaling lang sa baryo. So, kumusta ang mga taga-bundok? Tanong ni Doña Serafina, malamig ang tono. Madali ba silang kausap? Some of them, Doña. Sagot ni Engineer Roland, halatang kinakabahan. Pero may isa po, isang binatang magsasaka. Noelito Aragon ang pangalan. Matapang. Hindi po siya pumayag agad na pumirma. Sa harap po ng lahat tinutulan niya si Mang Ador at ang alok. Binatang magsasaka? Napataas ang kilay ni Serafina. Matapang ha? Wala bang takot mawala sa kanya ang pera? Sa tingin ko po, mas mahalaga sa kanya ang lupa at pamilya, sagot ni Roland. Pero siya po ang may pinakamalaking lupang nais nating kunin. Napangiti ng matalim si Doña Serafina. Interesting. I want to know more about this, Noelito. Hanapan mo ako ng paraan para makilala siya ng personal. Hindi ako sanay na may tumatanggi sa alok ko. Habang ang kabundukan ay unti-unting nilalamon ng mga aninong dala ng balak ng mayamang babae, nananatiling matatag si Noelito sa maliit na kubo nila. Hindi pa alam na ang pangalan niya ay nagsisimula ng ikwento sa isang mundo na malayo sa lupa, pawis at pangarap niyang simple lang sana. Makalipas ang ilang araw mula nang mabalitaan ni Doña Serafina ang tungkol sa binatang magsasakang tumanggi sa alok niya. Tahimik lang na umikot ang buhay sa baryo. Pero ang katahimikang iyon ay parang hanging nag-iipon ng bagyo. Walang inay, pero mabigat sa dibdib. Aakyat daw ulit bukas yung mga taga-kumpanya. Balita ni Mang Celso isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain sa ilalim ng punong mangga. Pero hindi sa barangay hall ang punta nila. Sa palengke muna. Bakit naman sa palengke? Tanong ni Rosing, sabay higop sa sabaw ng monggo. Doon ba sila magpapapirma ng kontrata? Ewan, sagot ni Mang Celso. Pero sabi ni Kap, may espesyal daw na taong kasama. Baka yung mismong may-ari na. Hindi nagsalita si Noelito. Alam niyang ang sinasabi ni Mang Celso
ay walang iba kundi ang mismong Doña Serafina. Ramdam niya ang kakaibang kabang gumagapang sa sikmura niya pero pilit niyang iniwasan ang isipin na para sa kanya ang pag-akyat nito. Kinabukasan ng madaling araw, gaya ng nakasanayan, bumaba siya sa bayan kasama si Marikit. Bitbit niya ang sako ng gulay, pechay, talong, okra, habang si Marikit naman ay may bilao ng kakanin. "Uy, parang tahimik mo ngayon, Noel," puna ni Marikit habang naglalakad sila sa mabatong daan pababa. "Usually, ikaw yung makulit. Ikaw yung madaldal. Ano bang iniisip mo?" "Wala." Pagsisinungaling niya, sabay tingin sa malayong bahagi ng kalsada. "Iniisip ko lang, kung may bibiling gulay ngayon, lalo ang daming alok sa kontrata, baka iniisip ng iba, ibebenta na lang nila yung lupa kesa magtanim." "Isa ka na ba doon?" Diretsong tanong ni Marikit. Tumigil saglit at tumingin sa kanya. Tumigil din si Noelito at tumingin kay Marikit. "Hindi ko alam." Tapat niyang sagot. "Ayoko, pero kapag nakikita ko si Mama na inuubo, kapag naririnig ko si Lira na nag-aalala sa baon, minsan naiisip kong baka maling ipagpilipan ko yung prinsipyo ko kung magugutom naman sila. Hindi ka mali dahil pinipili mong lumaban." Marahang sabi ni Marikit. "Pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng nagbibigay ng pera handang magbigay ng respeto. Pagdating nila sa palengke, parang may pista. May mga nakaparadang sasakyan sa gilid. May mga taong naka-uniformeng puti at may ID. At may mga usisero at usiserang naningilapis sa bawat bagong dating. Grabe, Noel, bulong ni Lira na sumunod pala sa kanila kasama si Aling Bebet. Parang pelikula, ang daming nakamamahaling damit. Sa gitna ng ingay, unti-unting tumahimik ang mga tao nang dumating ang isang kotseng kulay pula. Mas bago at mas mamahalin kaysa sa iba. Bumaba roon ang isang babaeng nakaputing bestida at mamahaling alahas, nakasuot ng salaming itim at may tindig na sanay mag-utos, si Doña Serafina mismo. Kasunod niya ang dalawang babaeng sosyalin ang dating, si Claudine, naka-all black na may malaking hikaw, at si Bianca, naka-pastel suit at may hawak na maliit na designer bag. Sa likod, abala si Minette sa pagkuha ng mga litrato at pag-check ng schedule sa cellphone. "Good morning everyone," malakas ngunit malamig na bati ni Doña Serafina. Tinatanggal ang salamin. "Ang ganda pala ng palengke ninyo. Ang sariwa ng gulay." Naglakad siya sa pagitan ng mga pwesto. Tinitingnan ang mga bangos, manok, gulay at prutas. Nang mapadaan siya sa pwesto ni Noelito, dun siya tumigil. Nakayuko si Noelito. Buhat ang sako ng patatas na halos kasing bigat niya. Papasansana niya ito para ilipat sa bangko. Napalingon siya na maramdaman ang pares ng sapatos na hindi babagay sa palengke. Mamula-mula, makintab, halatang mahal. "You," sabi ni Doña Serafina, nakatitig kay Noelito. "Ikaw ba si Noelito Aragon?" Nagkatinginan ang mga tao. Maging si Namang Ador at Kap Goryo na nasa di kalayuan ay napalingon. "Opo," sagot ni Noelito. Ibinaba ang sako at pinunasan ang pawis sa noo. "Ako po yun." Tila natuwa ang Donya sa paraan ng pagkakatayo niya. Matikas pero magalang. Maamo ang mukha pero matapang ang mata. "Magaan ka bang kausap, Noelito?" tanong niya, bahagyang nakangiti. "Narinig ko kasi na matigas daw ang ulo mo pagdating sa lupa." May mahinang tawa mula kina Claudine at Bianca. "Hindi po ako matigas ang ulo," sagot ni Noelito. "Kalmado. Mahal ko lang po ang lupa namin." "Good," tugon ni Serafina. "Ganun ang kailangan ko, yung marunong mag-alaga ng lupa." Tumingin siya kay Minette. "Tell them to clear this area. I want to talk to him properly." Ilang sandali lang, may mga tauhan ng Donya na nag-ayos ng paligid. Pakiramdam ni Noelito, para siyang bida sa eksenang hindi niya pinangarap. Nakatingin sa kanya ang buong palengke. "May alok ako sa iyo, Noelito," wika ni Serafina, nakapamaypay. "Imbes na bilhin ko lang ang lupa nyo at hayaan kang maghanap ng ibang kabuhayan, bakit hindi kita gawing personal farm consultant at supervisor sa itatayong resort? Malaki ang sweldo. Fuchs, buwan-buwan. Mas malaki sa kinikita mo sa isang taon sa bukid." Parang may sumiklab na buluman sa paligid. "Consultant?" bulong ni Lira kay Marikit. "Kuya, parang pang mayaman." "Hindi lang yon," tugtong ni Serafina. "Sasagutin ko rin na ang mga utang ninyo. Lahat." "Kay sino nga yon? Mang Ador?" Umangat ang tingin ni Mang Ador. Mabilis na lumapit. "Oo, Donya.
Sa akin po may utang yan, malaki-laki. Pero kung kayo na po ang sasagot, I'll settle it. Putol ni Serafina. Basta pumayag si Noelito na magtrabaho sa akin. Itira ka sa mansyon ko sa syudad. May sariling kwarto, pagkain at benepisyo. Sa loob ng 6 na buwan. Ikaw ang tutulong sa akin magplano kung anong pananimang bagay sa paligid ng resort. Kung paano ito magiging sustainable. Kung paano hihikayatin ang mga turista. Sa teknikal na salita, ikaw ang magiging puso ng lupa ng proyekto. Hindi nakapagsalita alad si Noelito. Sa isip niya, biglang dumaan ang mukha ng inang inuubo sa gabi. Si Lira na nagbabaka sakaling may baon araw-araw. Ang pangarap niyang kafe, ang matabang na listahan ng utang kay Mang Ador. Malaking alok yan, iho, bulong ni Mang Ador sa likod niya. Kunway mabait. Huwag ka nang maarte. Hindi araw-araw may pagkakataong ganito. Tingnan mo na lang ang nanay mo. Di ba gusto mo maipagamot? Pero aalis po ako sa bukid. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Noelito, nakatingin kay Serafina. Sino po ang mag-aalaga sa lupa namin? Magbabayad ako ng caretakers para sa'yo, mabilis na sagot ng Donya. O kaya, hayaan mo munang makapahinga ang lupa. Hindi naman mawawala yan sa loob ng ilang buwan. Sa pagbabalik mo, mas malakas ka na, mas may puhunan. At kung magustuhan mo ang trabaho sa akin, baka hindi mo na kailangan bumalik sa kahirapan. Nakatingin si Noelito kay Serafina, saka kay Mang Ador, saka sa mga kapitbahay. Sa dulo, tumama ang tingin niya kay Marikit. Nakasilip ito sa gilid ng pwesto. Seryoso ang mukha, walang ngiti. Noel, mahinahon ngunit mariing sabi ni Marikit nang lumapit ito pagkatapos ng unang usapan. Sigurado ka ba? Ang dami pa niyang hindi sinasabi. Bakit ikaw? Bakit hindi na lang ibang tao? Hindi ko rin alam, sagot ni Noelito. Pero iniisip ko si Mama, iniisip ko si Lira. Kung tanggihan ko pa, baka wala nang susunod na pagkakataon. May pagkakataon pa sa bukid, sa sariling sikap, giit ni Marikit. Pero kapag pumasok ka sa mundo niya, siya ang may hawak sa'yo, hindi ka basta makakalabas. Sandaling natahimik si Noelito. Bibigyan ko sarili ko ng palugit, sabi niya sa huli. 6 na buwan trabaho lang muna. Kung hindi ko gusto, uuwi ako. Hindi ko naman ibebenta ang lupa. Pansamantalang pagtatrabaho lang to. Hapon na nang formal siyang pumirma sa kontrata. Bilang empleyado, hindi bilang nagbenta ng lupa. Nakasulat doon ang sahod, ang benepisyo, at ang paninirahan sa mansyon sa syudad habang nasa training. Nasa gilid ang pirma ni Doña Serafina. Magarbo. Malalaki ang letra. Welcome to my world, Noelito, sabi ni Serafina habang iniabot ang kamay. You won't regret this. Mahina niyang tinanggap ang kamay nito. Sa paghawak niya, pakiramdam ni Noelito ay parang may invisible na tanikala na dumikit sa pulsuhan niya. Mabigat, malamig at hindi niya alam kung kailan niya muling mabadaklas. Sa isip niya, pinilit niyang isiping ito ang unang hakbang papunta sa pangarap la cafe, sa kalayaan nila mula sa utang, sa kagalingan ng ina. Pero sa kailaliman ng puso niya, may tihim na bulong na parang sinasabi, sigurado ka ba talaga? Hindi na nawala sa isip ni Noelito ang init at bigat ng kamay ni Doña Serafina nang ipahawak ito sa kanya sa palengke. Ilang araw lang ang lumipas, nakasakay na siya sa likod ng itim na SUV, kasama si Minette at 2 tauhan, paalis ng baryo at paakyat naman sa isang mundong hindi niya kilala. Ang syudad na datay napapanood niya lang sa telebisyon sa tindahan ni Mang Celso. Nakatulog si Lira sa balikat niya bago sila umalis. Pilit na pinipigilan ang luha. Kuya, 6 na buwan lang to ha, paalala nito. Babalik ka, tapos itatayo natin yung cafe mo. Oo, sagot niya, yakap ang kapatid. Babantayan mo si Mama, huwag kang matigas ang ulo. Mag-aral ka, pagbalik ko, may titulo ka niya. Si Rosing, nakaupo sa bangko sa tapat ng kubo, ay nakatingin lamang sa anak na parang hindi alam kung matutuwa ba o maiiyak. Anak, mag-ingat ka ron ha, hindi lahat ng kumikinang mabuti. Ma, gagawin ko to para sa atin. Tugon ni Noelito, pilit na matatag. Hindi ako papayag na lamunin lang tayo ng utang. Nang sumara ang pinto ng sasakyan at tuluyang umandar pababa,
Parang may punit na marahan sa dibdib niya. Pinilit niyang ibaling ang tingin sa bintana, sa malalayong ilaw ng baryo, sa mga bundok na unti-unting lumiliit sa paningin. Sa unang pagkakataon, hindi siya bumaba ng bundok para magbenta, kundi para pumasok sa mundo ng mayayaman. Pagdating nila sa syudad, halos mabingi si Noelito sa ingay ng mga sasakyan at busina. Sumilip siya sa bintana, namamangha sa mga gusaling parang karayom na nakatusok sa langit, sa mga billboard na mas malaki pa sa kanilang kubo, sa mga taong nagmamadali na parang may hinahabol. Iyan ang magiging playground mo, Noel. Biro ni Minette habang tinitingnan siya sa salamin. Welcome to Serafina's world. Ilang sandali pa, pumasok ang SUV sa isang malawak na village. Mataas na gate, gwardyang naka-uniforme, at CCTV sa bawat poste. Nasa dulo ng mahabang driveway ang mansyon ni Doña Serafina. 2 palapag, puti ang pintura, may malalaking bintana at harbing parang kinuha sa magazine. Sa dami ng ilaw, parang hindi nakakaranas ng dilim ang buong lugar. Pagbaba niya, agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na tahol. Mula sa malawak na garden, tumakbo papalapit ang 3 malalaking aso, isang German Shepherd na may iim at brown na balahibo, isang puting Siberian Husky, at isang Belgian Malinois na matikas ang tindig. Relax, Thor, Kyra Blaze, sigaw ng lalaking nakasuot ng track pants at whistle. Si Coach Hermes. Friends, not intruders. Napaatras si Noelito, pero ngumiti si Coach Hermes. First time mo sa mansyon, ano? Ako si Hermes, dog trainer dito. Huwag ka matakot sa kanila. Sanay yan sa mga tao. Pero sumunod ka lang sa mga patakaran, ha? Yan ang golden rule dito. Good evening po, sagot ni Noelito. Iniabot ang kamay. Ako po si Noelito. Alam namin, sagot ni Hermes. Tila pabiro pero may halong seryoso. Ikaw daw ang paborito ni Donya ngayon. Bago pa niya may tanong kung bakit, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Lumabas si Lola Viring, matandang babaeng naka-apron, bitbit ang isang tuwalya. Naku ang bata, nakangiting bungad ni Lola Viring. Halika iho, ako si Viring. Matagal ng kusinera dito. Pumasok ka na, baka lamigin ka sa labas. Sa loob, sinalubong siya ng lamig, ng aircon at amoy ng mamahaling pabango. Marble ang sahig, may malaking chandelier. At sa kaliway sala na puno ng mga sofa at painting. Sa kanan naman ay dining area na kasyang magpakain ng maraming bisita. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, lumapit ang isang babaeng halos kaedad niya lang, nakamaayos na uniforme at may dalang tray ng baso, si Yina. Hi, bati ni Yina. Mahina pero magiliw. Ako si Yina, housekeeper dito. Ikaw si Noel, di ba? Narinig ko na yung pangalan mo. Galing ka raw sa bundok? Oo, sagot niya, nagkamot ng batok. Medyo naninibago pa. Masasanay ka rin, mahinang sagot ni Yina. Pero may tinig na parang may babala. Pero payo lang, huwag kang masyadong magkakamali sa harap ni Donya. Mabilis siyang magsawa, mabilis ding magalit. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba mula sa hagdan si Doña Serafina, naka-bathrobe na kulay cream, buhok na bagong ayos, at nakatingin diretso kay Noelito. So, Ania, how do you like my home? Maganda po, tapat na sagot ni Noelito. Parang ibang mundo. Sanayin mo ang sarili mo dahil ilang buwan ka nang dito, sabi ni Donya. Lumapit at hinaplos ang balikat niya na parang ina, pero mas matagal sa inaasahan. Ipapakita ko sa iyo bukas ang farm area sa likod, yung magiging core ng project. For now, magpahinga ka muna. Ina, pakituruan siya sa kwarto niya. Dinala siya ni Ina sa 2 palapag sa dulo ng pasilyong may carpet. Binuksan nito ang isang kwarto. May malambot na kama, sariling banyo, maliit na mesa at bintanang tanaw ang garden. Dito nga titira, paliwanag ni Ina. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang kami ni Lola Viring. Pero tandaan mo, Noel, may CCTV sa common areas. Hindi lahat, pero karamihan. At lagi siyang nakatingin. Si Donya? Tanong niya. Tumango si Ina. Oo, lalo na ngayon may bago siyang paborito.
Sa unang linggo, maayos nga ang trapo kay Noelito. Bawat umaga, sabay silang nag-aalmusal sa mahabang dining table. May tinapay, itlog, tuyo, prutas at kape na hindi instant. Madalas, si Donya ang nauunang magkwento. Noel, nakwento mo nang may mga ubas daw sa bundok nyo na hindi pa natitikman ng taga-syudad? Tanong niya minsan, nakasandal sa upuan. Dalata naman sa susunod na uwi mo. Opo, sagot ni Noelito. Sabay tingin kay Hermes na tahimik lang na kumakain. Maraming wild na prutas sa amin. Sa likod ng kusina, sa pagitan ng paghihiwa ng gulay, madalas siyang kausap ni Lola Biring. Alam kong mabait kang bata, anito habang nagbabalat ng sibuyas. Pero huwag kang masyadong maniwala sa mga alok. Lahat ng binibigay niya, may kapalit. Lahat ng tulong, may kasaramang tali. Lola, bakit po kayo hindi umaalis dito? Tanong ni Noel. Kung ganun po pala siya, may mga taong mas piniling manatili kaysa magsimula ng panibagong buhay. Malungkot na sagot ni Viring. At saka, may mga taong hindi na kayang bumaba sa bundok kasi sobrang tagal na nila rito. Huwag mo akong gayahin, iho. Ikaw, may oras ka pa. Paglipas ng mga araw, napansin ni Noelito ang unti-unting pagkapit ni Doña Serafina sa kanya. Tuwing may bisita, pinaupo siya sa tabi ng babae. Noel, tell them about the mountains, utos ni Doña, habang kaharap ang mga kaibigang sina Claudine at Bianca. Tell them how poor but pure life is there. Naku, Serafina, parang pelikula, natatawang sabi ni Bianca. Yung may binatang magsasakan na inampun ng mayaman. Huwag mo naman siyang i-objectify, Bianca, sabat ni Claudine, pero may ngiting malisyoso. Bagay siya sa mga billboard ng coffee brand, from farmer to something else. Tatawa sila at si Noelito, kahit nahihiya ay pilit na nakikisabay. Ngunit sa likod ng tawa niya, may boses na nagsasabing unti-unti siyang nagiging dekorasyon sa mundo ng Donya. Tarang bagong paboritong aso, parang kakaibang tanim sa hardin. Habang umaabot sa 3 linggo, nagsimulang lumabo ang koneksyon niya sa baryo. Minsan, sinubukan niyang tumawag kay Lira gamit ang lumang cellphone, pero lumapit si Minette. Sir Noel, may landline naman tayo sa office ni Donya. Wika nito. Kung tatawag ka, sabihin mo muna kay ma'am para ma-schedule. Mahirap yung bigla ka nalang tatawag sa kahit sino. Alam mo naman, corporate policy. Napakunot ang noo niya. Kailangan pang ischedule ang pag-uusap ko sa pamilya ko? Ganun alaga, sagot ni Minette, naka-business smile. Pero don't worry, sinagot na ni ma'am ang utang ninyo. Pinadala na raw sa bangko. Di ba malaking ginhawa yon? Totoo, isang araw, tumawag si Mang Celso sa mansyon sa pamamagitan ni Kap Goryo para sabihing nabayaran na raw ang utang kay Mang Ador. Nang marinig iyon ni Noelito, hindi niya alam kung matutuwa ba o mas matatakot. Bayad na ang utang namin? Tanong niya kay Serafina habang sabay silang nagkakape sa patio. Yes, simpleng sagot ng Donya. I told you, as long as you're with me, you don't have to worry about those things. Focus on the project, on me. Pwede po ba akong umuwi sa susunod na linggo? Lakas loob niyang tanong. Kahit 2 araw lang, miss ko na po si Mama at si Lira. Soon, sagot ni Serafina, hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala sa pag-scroll sa tablet. Busy pa tayo. Nag-invest ako sa'yo, Noel. Hindi ako nagbabayad ng utang para lang bigla kang mawawala. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng salitang invest. Isang gabi, may dumating na 2 negosyanteng kilala sa syudad. Si Mr. Tan, isang Filipino-Chinese investor, at si Don Marcelo, may-ari ng chain ng mga hotel. Puno ang hapag ng mamahaling alak, steak, at imported na keso. Nandoon sina Claudine, Bianca, Basilio at ilang business partners. Noel, come sit with us. Tawag ni Serafina. You should meet the people who will shape your future. Umupo siya sa gilid, pilit na sumisikip ang dibdib. Habang nag-uusap sila tungkol sa kita, stocks, at project expansion, paminsan-minsan ay tinuturo siya. So this is the boy from the mountains, sabi ni Mr. Tan, nakatingin sa kanya na parang binibenta. Strong hands,
good for farming. He's more than that. Sagot ni Serafina, sabay hawak sa braso ni Noelito, masyadong mahigpit. He's my secret weapon. Napansin ni Noel ang pahiwatig sa boses ni Donya, hindi lang bilang empleyado, kundi parang pag-aari. Tuwing tatawa si Serafina sa mga biro ng mga bisita, lalapit ito sa kanya, ididukit ang katawan, hahaplusin ang balikat. Relax, bulong niya minsan kay Noel habang nagbubuhos ng alak sa baso nito. You look too stiff, you're with friends. Medyo hindi lang po ako sanay sa ganito, maingat na sagot ni Noel. Sa bundok po kasi, ang pinakamasosyal na inumin namin tuba lang. Tumawa ang mga bisita. Ang cute naman niya, sabi ni Bianca. Serafina, baka ma-inlove ako riyan. Back off, biro ni Serafina. Pero ang tingin niya kay Noel ay hindi biro. May pag-angkin. May kung anong kumikislap sa mata na hindi niya maipaliwanag. He's under my care. Habang lumalalim ang gabi, pakiramdam ni Noelito ay unti-unting sumisikip ang mundo. Sa bawat hagikik at pagbuhos ng alak, sa bawat haplos ni Serafina sa braso at balikat niya, naramdaman niyang hindi lang siya inakyat sa syudad para sa isang trabaho, kundi para maging bahagi ng isang larong hindi niya alam kung paano lalabasan. Sa labas ng bintana, tahimik ang garden, tahimik ang mga aso. Pero sa loob ng mansyon, may unti-unting kumataluskos na panganib na hindi niya alam kung paano pangangalanan. Makalipas ang ilang linggo ng sunod-sunod na meeting, dinner at pagpapakilala kay Noelito sa iba't ibang tao, parang unti-unting napupuno ang tahimik na baso sa loob niya. Sa bawat haplos ni Donya Serafina sa balikat niya, sa bawat you're mine na biro pero parang hindi biro, mas lalo siyang hindi makatulog sa gabi. Isang hapon, matapos ang mahabang pagpupulong tungkol sa plano ng Eco Resort, nakatayo sila ni Hermes sa gilid ng bakuran kung saan nakahanay ang mga aso. Nasa lilim sila ng gazebo at tanaw ang malawak na lawn. Alam mo, Noel, mahinang sabi ni Hermes habang pinapainom ng tubig si Blaze, hindi basta-basta ang amo natin. Lahat ng ginagawa niya, may kapalit, may kabayaran. Alam ko, sagot ni Noelito, nakatingin sa lunti ang damuhan. Wala namang libre sa mundo, di ba? Tama, ani Hermes. Pero hindi lahat ng kabayaran kaya ng tao. May limitasyon ang dapat mong pagpayad. Pag naramdaman mong nilalampasan na yon, huwag kang mananahimik. Napatingin si Noelito kay Hermes. May kakaibang bigat ang tono nito. Parang may gustong ikuwento, pero pinipigil. Coach, may nangyari na ba dati? Maingat na tanong ni Noelito. May ibang naunang na ganyan deal? Hindi sumagot agad si Hermes. Sa halip, tinawag nito ang isa pang aso at tumikim. Basta, maging matalino ka, huwag kang magpabulag sa perang hindi mo pa nahahawakan. Sabay tingin ng direkta kay Noelito at huwag mong kakalimutan kung sino ka bago ka pumasok dito. Bago pa makasagot si Noelito, lumabas sa balcony si Minette at sumigaw mula sa itaas. Noel, pinapatawag ka ni Ma'am sa kwarto niya. Now daw. Nagkatinginan sila ni Hermes. Mag-iingat ka, bulong ni Hermes. Tila may alam sa kung anong klasing pagtawag iyon. Pumasok si Noelito sa mansyon. Ramdam ang bigat ng bawat yapak niya sa marmol na sahig. Sa ikalawang palapag, huminto siya sa harap ng pinto ni Donya Serafina. Saglit siyang nag-atubili, saka marahang kumatok. Come in, malamig ngunit mahinang tinig mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang maluwang at mabangong silid. Malaking kama, kurtinang kulay cream, mga painting sa dingding at glass door na palabas sa balcony kung saan tanaw ang garden at ang mga asong naglalaro. Nakaupo si Serafina sa gilid ng kama, nakadress na silk na kulay alak, hawak ang isang baso ng red wine. Upo ka, sabi niya. Itinuro ang upuang malapit sa kanya. Umupo si Noelito sa silya, ramdam ang pamamanhid ng kamay. Pinatawag niyo po ako, Donya? Serafina, pagwawasto niya. Nakangiti ngunit matalim ang mata. I told you when it's just the two of us, call me Serafina. Serafina, pag-uulit niya, pilit na kalmado. Sandaling natahimik ang silid. Tanging tiktak lang ng mamahaling orasan sa dingding ang maririnig. Itinabi ni Serafina ang baso at tumingin sa kanya. Parang sinusukat ang bawat kalamnan sa mukha niya. Alam mo ba, Noel, panimula niya, matagal na akong naghahanap ng taong hindi takot tumingin sa mata ko. Di ko po alam, sagot ni Noelito.
bahagyang yumuko. Iyong ibang empleyado ko, oo lang ng oo, walang tanong, walang prinsipyo. Ikaw, kahit ilang beses kitang sabihan, pinipilit mong panindigan ang lupa ninyo, ang pamilya mo. Yumuko si Serafina, parang natutuwa. That's rare. That's attractive. Napakagatlabi si Noelito. Ginagawa ko lang po ang sa tingin ko tama. Tama para sa'yo, dagdag ni Serafina. At ngayon, gusto kong gawing tama ka rin para sa akin. Tumayo ang babae at lumapit sa kanya. Amoy niya ang pabango nitong malakas, halong rosas at alak. Tumigil ito sa harap niya, nakatingin pababa, at hinawakan ang baba niya para mapaangat ang mukha. Noelito, bulong ni Serafina, malapit sa tenga niya. Matagal na akong walang anak, walang tagapagmana. Lahat ng ito, iginawi niya ang kamay sa paligid. Walang patutunguhan kung wala akong maiiwanan. May mga kamag-anak po kayo. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Noel, pinipilit hindi umatras. Sina Basilio, sina? Huwag mong banggitin ang mga iyon. Napalitan ng inis ang boses ni Serafina. Lahat sila naghihintay lang kung kailan ako mamamatay para makuha ang pera ko. Wala sa kanila ang gusto kong maging tagapagmana. Ayokong ipamana ang dugo po sa mga lamok na tulad nila. Bumalik ang tingin niya kay Noelito, na yun ay mas malamig. Gusto ko ng anak na may lakas ng loob. Anak na matututo sa akin, pero may apoy na tulad mo. Biglang lumamig ang palad ni Noel. Donya, Serafina, ano pong ibig ninyong sabihin? Humigpit ang hawak niya sa baba ng binata. Simple lang, Noel. Gusto kitang maging ama ng anak ko. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Dulot ng kaba, halos hindi marinig ni Noel ang sariling paghinga. Ano pong sinabi niyo? Halos hindi lumalabas ang boses niya. Pumikit sandali si Serafina, parang nagpipigil ng inis. Saka bumulong ng mas malinaw, mas mabigat. Bubuntisin niyo ako o ipapala kita sa mga aso ko. Sa iglap na iyon, parang nanlamig ang buong katawan ni Noelito. Napatingin siya sa glass door kung saan tanaw ang mga asong naglalaro. Si Thor, si Kyra, si Blaze. Mga asong dati tingin niya'y kaibigan. Ngayon ay biglang naging bahagi ng banta. Donya, Serafina, hindi naman po kailangan. Nanginginig niyang wika. Pwede po tayong mag-usap ng maayos. Marami pong paraan. Pwede po kayong mag-ampon. Hindi ko kailangan ng ampon, madiin niyang putol. Gusto ko ng dugo ko. Gusto ko ng taong hawak ko mula umpisa. At ikaw ang napili ko. Binitawan niya si Noel at naglakad papunta sa aparador. Kinuha ang isang folder. Isipin mo maigi ang sasabihin mo. Dagdag niya, kalmado pero may halong apoy sa mata. Lahat ng utang ninyo, ako ang sumagol. Ang trabaho mo, ako ang nagbigay. Ang pamilya mo, kaya kong alagaan. Pero kaya ko ring wasakin. Nanginginig ang kamay ni Noelito. Pinipigilang umiyak sa harap niya. Hindi po ako laruan, pulong niya, halos pakiusap. Hindi niyo po pwedeng ipilit sa akin to. Lumapit ulit si Serafina, ngayon ay mas malapit. Halos magkadikit na ang mukha nila. Huwag mo akong subukan, Noel, malamig na wika. Kung tatanggi ka, bukas na umaga, wala ka ng trabaho, wala ka ng matatakbuhan. At kung may maglakas loob kang magsumbong, tumingin siya sa labas, sa mga aso. Alam mo kung gaano kasamang mamulikat ang katawan kapag pinagtulungan ka nilang lahat. Sandali pa, umatras si Serafina at ngumiti, tila na iba na ang tono. Pero ayokong dumating sa ganon. Gusto kong gawin mo to, dahil naiintindihan mo na wala kang ibang pagpipilian. Alam ni Noel na kung sisigaw siya ngayon, walang tatakbong kakampi. Kahit si Hermes, si Ina, si Lola Viring, lahat sila umaasa sa trabahong ito. At hawak ni Serafina ang lahat ng pinto palabas. Kakailangan ko pong mag-isip, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi po ito biro. Bigyan niyo po ako ng oras, kahit isang gabi lang. Nagtagal ang tingin ni Serafina sa mukha niya, parang sinusukat kung nagsisinungaling ba siya. Sa huli, bahagya siyang ngumiti. Fine, aniya, isang gabi, tonight. Pagkatapos ng hapunan, gusto kitang makita dito ulit. At sa gabing iyon, Noel, yumuko siya, bumulong sa tenga niya. Gusto kong malinaw na ang desisyon mo.
Hindi na makatingin ng diretso si Noelito. Tumango siya pilit at nagpaalam. Paglabas niya ng silid, pakiramdam niya ay parang pinisil ang puso niya at hindi na binitiwan. Sa pasilyo, nadatnan niya si Ina na parang may inaabangang sagot sa mukha niya. Noel, mahina nitong sabi. Kanina patahimik ang buong bahay. Anong sinabi niya sa'yo? Hindi agad nakasagot si Noel. Sa halip, hinila niya si Ina papasok sa isang sulok ng pasilyo, kung saan alam niyang walang CCTV. Yung bahaging minsan ang ipinakita sa kanya ni Hermes bilang patay na kanto ng kamera. Yina, bulong ni Noel, nanginginig pa rin ang mga daliri. Kung sasabihin ko sa iyo to, hindi ka pwedeng magsalita. Pero kailangan ko ng tulong niyo. Tahimik lang na tumamo si Ina. Bakas ang takot sa mata. Kailangan ko ng ebidensya, dugtong ni Noel. Video, audio, lahat ng meron. Dati ba? May kinukuwento kayo tungkol sa pagtrato niya sa mga empleyado? Marami, sagot ni Ina, namumuko ang luha. May mga sinigawan, may pinabayaan na lang umalis, may siniraan. Pero walang naglakas loob magsumbong. Laging nauuna ang takot kaysa katotohanan. Kailangan ng may mauna, mariing sabi ni Noel, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa mansyon, malinaw ang boses niya. Hindi ko siya kayang sundin, pero hindi rin ako pwedeng basta tumakbo lang. Kung tatakbo ako, dala ko dapat ang katotohanan. Gabi na nang bumalik siya sa kwarto, nanginginig pa rin ang mga kamay. Kinuha niya ang lumang cellphone na palihim niyang itinatago sa ilalim ng higaan. Hindi kasing ganda ng mga gadget dito, pero sapat para mag-record. Pinag-alalaan niyang mabuti ang plano. Bago maghapunan, dumaan siya sa kusina. Lola Viring, mahinang tawag niya. May kilala po ba kayong abogado na hindi takot sa mayayaman? Napatingin si Lola Viring sa kanya, tila biglang nakahalata. Meron, bulong nito. Si Attorney Jeric Vidal. Dati siyang taga-public attorney, tumutulong sa mga kaso laban sa malalaking kumpanya. Kaibigan siya ng kaibigan ng kapitan niyo. Bakit, iho? Wala po, sagot niya, pero bakas sa mukha ang hindi kayang itanggi. Kung sakali lang po, kung sakaling kailangan ko, matutulungan niyo ba akong makontak siya? Tumango si Viring, tumigil sa pagbabalat ng patatas. Kapag nagdesisyon ka na, Noel, seryoso nitong sabi, huwag kang uurong. Kasi pag umatras ka sa gitna, mas lalo kang dudurugin. Pagsapit ng gabi, tahimik ang mansyon. Sa hapagkainan, pilit nang ngumiti si Serafina. Nagbiro, nagkuwento, parang walang nangyari. Pero sa bawat tingin niya kay Noel, ramdam ng binata ang paalala sa ultimatum na nakabitin sa leeg niya. Pagkatapos ng hapunan, kumalat na ang mga tao sa kani-kanilang gawain. Si Hermes sa mga aso, si Ina sa pag-aayos ng mga kwarto, si Lola Viring sa kusina. Si Noelito naman, nagkunwaring pupunta sa silid niya para maghanda. Tahimik niyang binuksan ang maliit na recorder sa bulsa ng jacket. Nakaset na saon bago pa man siya lumabas ng kwarto. Huminga siya ng malalim, sa kamarahan tinumumuli ang silid ni Serafina. Sa dabing iyon, akala ng Donya ay nag-iisa pa rin siyang may hawak ng mga baraha. Hindi niya alam na sa bawat salitang bibitiwan niya mula rito, may maliit na aparatong tahimik na magsusulat ng sariling bersyon ng katotohanan. At sa isip ni Noel, malinaw na, hindi na siya ang batang magsasakan basta magpapakain sa mga aso. Mayroon na siyang desisyong gagawin, at pagsapit ng hating gabi, hindi na lang buhay niya ang nakataya, kundi pati kalayaan ng lahat ng matagal ng takot sa loob ng mansyon. Nakatingin si Noelito sa maliit na ilaw ng recorder sa bulsa ng jacket niya, habang papalapit sa pinto ng silid ni Serafina. Maliit lang ang pulang tuldok, pero para sa kanya, para na rin yung sinding kandila sa gitna ng napakadilim na kuweba. Maaaring mamatay anumang oras, pero maaaring maging simula ng paglabas niya sa impyerno. Huminga siya ng malalim, saka kumatok. Come in, malamig na tinig uli ni Serafina mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, halos pareho ang eksena kagabi. Si Serafina sa dulo ng kama, naka-silk na damit, hawak ang baso ng alak. Sa mesa sa gilid, nakapatay ang lampshade, tanging ilaw lang ng chandelier ang nagbibigay liwanag sa silid.
Akala ko hindi ka na darating, aniya, may ngiting mapanukso. So Noelito, nag-isip ka na ba? Hindi po basta-basta yung hinihingi nyo, maingat na sagot ni Noel. Pilit na pinapakalma ang boses kahit kumakabog ang dibdib. Hindi po to katulad ng paglipat lang ng tanim sa ibang paso. Tumayo si Serafina, marahang lumapit sa kanya. At na-realize mo bang wala ka ng ibang choice? Bulong niya, tumititig ng malalim sa mata ni Noelito. Kaya kita binigyan ng gabing mag-isip para maintindihan mo kung gaano ka kaliit sa mundong ito kung lalabanan mo ako. Gumalaw ang dila ni Noel, pero pinigil niya ang sarili. Kailangan niya ng sapat na salita mula sa bibig ni Serafina. Sapat na bigat ng banta para hindi matapon sa hangin ang katotohanan. Papaano kung hindi pa rin po ako pumayag? Dahan-dahan niyang tanong. Parang nag-uusisa lang. Ano po ang mangyayari sa pamilya ko? Umikot si Serafina sa likod niya. Parang mabangis na hayop na inuunat ang sarili bago lumapa. Natanong mo pa yan? Bulong nito sa may balikat niya. Wala ka ng trabaho, wala kang proteksyon. At ang mga aso ko. Tumingin siya sa glass door sa garden. Sabik sa bagong laruan kapag may nagtapaksil sa akin. Sumikip ang lalamunan ni Noelito. Pero sa loob-loob niya, alam niyang malinaw na malinaw ang mga salitang iyon sa recorder. Kailangan pa niya ng isa, yung dahilan mismo ng pananakot. Bakit po ako? Tanong niya uli, pilit pinapahaba ang usapan. Hindi naman po ako galing sa mataas na pamilya. Marami po kayong pwedeng piliin. Dahil gusto kong ikaw ang maging ama ng magiging anak ko. Putol ni Serafina. Mas matalim ang boses. Ayokong ikaw ang magiging kwento ng mga tsismis. Noel, gusto kong ikulong ka sa papel na gagawin kitang hindi na makaalis sa tabi ko. Kaya malinaw, either pumayag ka sa gusto ko, lumapit siya sa harap at hinawakan ang baba ng binata, o titiyakin kong pagsisisihan mong huminga ka pa sa mundong ito. Sandaling nagdilim ang paningin ni Noel. Gusto na sana niyang isigaw ang ayoko, pero naalala niya ang mga mata ni Lyra, ang upo ni Rosing at ang tahimik na takot ni Aina at Hermes. Hindi ito lang kwento niya. Para sa kanilang lahat ang gabing ito, kailangan ng kumilos. Marahan niyang inalis ang kamay ni Serafina sa baba niya. Kung sasama po ako sa gusto niyo, maingat niyang sabi, gusto ko pong malaman paano niyo papatunayan na hindi niyo kami papabayaan. Napangiti si Serafina. Yung ngiting alam niyang nakakapagpawala ng bantay sa puso ng marami. Sige, Aniya, pagkatapos ng gabing to, sisimulan ko na ang pag-aayos ng mga papeles. Lahat ng ari-arian ko, hiwa-hiwalay ang nakapangalan. Pero kung magkaanak tayo, bahagya siyang humalakhak. Isasama ko sa will ko. Ano pa bang gusto mong garantiya? Paano kung may magtanong? Tanong ni Noel, kung bakit naging ganito? Bumuntong hininga si Serafina, sabay lapit ulit, halos ididikit na ang sarili sa kanya. Walang magtatanong, Noel, dahil walang makakaalam. Lahat ng taong nandito sa bahay na to, kumakain dahil sa pera ko. Kung may magtanong sila, ako rin ang sasagot. At hindi maganda ang nasasabi ko kapag may sumuway. Habang nagsasalita si Serafina, bahagyang lumingon si Noel sa bintana. Sa garden, nakita niyang mahinang umilaw ang headlights ng ilang sasakyang kakapasok lang sa gate, malayo, pero kita sa gilid ng mga puno. Kumabog lalo ang puso niya. Dumating na ba? Kanina pa, bago siya umakyat, lihim siyang lumapit kay Hermes sa kennel. Coach, pabulong niya. Kung sakaling may dumating na maraming sasakyan mamaya, mga pulis o kung sino man, huwag kang makialam. Basta, hayaan mo lang, hindi sila kalaban. Nanlaki ang mata ni Hermes. Noel, anong ginawa mo? Yung dapat ginawa ng matagal na, sagot niya. Pero kung natatakot ka, hindi kita masisisi. Itanggi mo na lang kung kailangan. Magdamag bago iyon sa patay na kanto ng CCTV, ginigiyahan siya ni Ina kung paano makakatawag kay Attorney Vidal sa pamamagitan ng lumang landline sa bodega na hindi halos ginagamit. Sir Jeric, kabadong tanong ni Noel kagabi, halos pabulong. Ako po si Noel, Noelito Aragon. Galing po akong bundok ng San Isidro. Kayo raw po ang nilalapitan kapag may inaapakan ang malalaking tao. At sa kabilang linya,
Sagot ng lalaking boses na pagod pero matatag. Ikaw ba yung binatang magsasakang empleyado ngayon ni Serafina Villarmonte? Matagal na naming gusto ng ebidensya mula sa loob. Doon nagsimula ang mabilis na plano. Ngayong gabi, habang akala ni Serafina ay tuluyan na niyang kakalulong sa kanya si Noel. Naghahanda naman sa labas ng village ang mga sasakyang may markang PNT, ang van ng Animal Welfare Group at ang puting van na may logo ng palabas na paniningil ng bayan. Bumalik ang isip ni Noel sa kasalukuyan nang maramdaman niyang humihigpit ang hawak ni Serafina sa braso niya. Hindi ka pa sumasagot, bulong nito. Papayag ka ba o gusto mong ipatawag ko ang mga aso? Papayag na po ako, sagot ni Noel. Pinipigilan ang panginginig ng tinig. Pero may hihilingin po sana ako. Ano na naman? Iritadong tanong ng babae. Gusto ko pong marinig nyo na hindi nyo kami sasaktan. Sabi ni Noel, pilit na tiningala ang mukha niya. Na hindi niya ipapahamak sina Mama, si Lira, sina Hermes, si Ina, si Lola Biring. Gusto ko pong sabihin nyo mismo, para sigurado, kahit kami na lang ang nakakarinig. Napairap si Serafina, pero ngumisi rin. Ang drama mo, Noelito. Anya, fine, hindi ko sila sasaktan as long as you obey me. Pero kung susubukan mong tumakbo o magsumbong, tumingin siya ulit sa garden, sa mga asong nag-iikot. Alam mo na kung saan ka pupulutin. Sa sandaling iyon, may malakas na busina mula sa labas. Sumunod ang sigaw ng gwardiya. Ma'am Serafina, may kumakatik sa pinto ng mansyon sa ibaba. May mga pulis po sa labas. Tsaka mga media yata. Napalingon si Serafina. Agad nagdilim ang mukha. Ano na naman to? Singhal niya sabay lingon kay Noel. May alam ka ba rito? Umiling si Noel pero ramdam niyang pagod na naghalo sa takot. Wala po, sagot niya, pero hindi na mahalaga kung maniwala ito. Ang mahalaga, narito na sila. Sa hibaba, narinig nila ang sigaw ni Hermes. Buksan niyo ang gate, may warrant sila. Kasunod, ang tinig ni Sergeant Laksamana. Matinis pero malakas. PNP po, may search warrant at arrest warrant kami laban kay Serafina Villarmonte. Napakunot ang noo ni Serafina. Mabilis na lumapit sa pintuan. Manahimik ka lang dito, utos niya kay Noel. Huwag kang gagalaw. Pero hindi na siya nakinig. Habang nagmamadali si Serafina pababa sa hagdan, sumunod si Noel sa layong hindi halata. Hawak pa rin ang recorder sa bulsa at ramdam ang panginginig ng bawat baitang na tinatapakan niya. Pagdating nila sa sala, bumungad ang mga pulis na may dalang papel, kasama ang ilang taong may hawak na kamera at microphone. Sa likod nila, naroon ang host na si Rico Natividad ng Paningil ng Bayan. May suot na jacket na may logo ng programa. Magandang gabi po, Doña Serafina. Mahinahong bati ni Rico, pero matalim ang tingin. Ako po si Rico. Matagal na po kayong ipinagdadasal na makausap ng ilan yung dating empleyado. Wala kayong karapatang pumasok dito, sigaw ni Serafina. Nanginginig ang kamay. Private property to. Guard, paalisin niyo sila. May warrant po kami, ma'am, singit ni Sergeant. Laksamana, ipinakita ang papel. Mga kaso ng grave threats, attempted coercion at iba pang reklamo mula sa mga dating empleyado ninyo. May kasama ring reklamo ang Animal Welfare Group dahil sa ulat ng pagmaltrato sa mga aso. Sumingit si Dr. Alona Reyes, bit-bit ang logo ng Animal Welfare Alliance sa ID niya. Nakausap na po namin ang ilang tauhan ninyo. May mga litrato at video na ng paglabag sa Animal Welfare Act. At ngayong gabi, may bago pa kaming ebidensya. Doon lumabas si Noel mula sa likod. Pakiramdam niya ay parang tapat ng altar siya dumadaan. Nakatingin sa kanya si Serafina. Hindi na mapanukso, kundi puno ng galit, pagtataka at takot. Noel, madiin, mababa ang boses nito. Anong ginawa mo? Hindi na niya kayang umatras. Marahang inilabas ni Noelito ang recorder mula sa bulsa. Kumawa po ako ng tama, sagot niya, nanginginig pero malinaw. Hindi ako papayag na gamitin niyo ang buhay ko at ng ibang tao para sa kagustuhan ninyo. Inabot niya ang recorder kay Attorney Vidal na kagagaling lang sa likod ng mga pulis. Atter, nandito po lahat, aniya. Yung mga banta, yung mamasalita niya kanina. Tsaka may testimonya si Nayana, si Lola Viring, si Coach Hermes at ang iba pa. Magtutoy sana si Serafina pero naunahan na siya ni Rico. Ma'am, mahinahon pero matalas ang tanong nito.
Totoo po bang tinangkang puwersahin ninyo ang empleyado ninyong si Noelito na maging ama ng magiging anak ninyo kapalit ng proteksyon sa pamilya niya at pagbayad ng utang? Totoo po bang binantaan ninyong ipapakaladkad siya sa mga aso ninyo kung tatanggi? Lies, sigaw ni Serafina. Mga kasinungalingan yan. Noel, sabihin mo sa kanila, ako ang nagligtas sa pamilya mo. Ako ang nagbayad ng... Hindi nyo binayaran ang utang namin ng walang kapalit. Putol ni Noel. Namumuo na ang luha sa mata, pero hindi pinapayagang tumulo. Binili nyo ang katahimikan namin. Pero hindi nangangahulugan yon na pag-aari nyo na rin ang pagkatao ko. Sa gilid, isa-isang lumapit sina Yana, Hermes at Lola Viring. Nanlalamig si Yana, pero huminto siya sa tabi ni Noel. Totoo po ang sinasabi niya. Mahinang sabi ni Yana, pero dinig sa mikropono. Matagal na po kaming takot, pero ngayon lang may naglakas loob na humarap sa inyo. Marami na po akong nakita rito, dagdag ni Hermes. Halos hindi tumitingin kay Serafina. Mga pinahiya, mga pinagbantaan. Akala namin, normal lang yon dahil malaki ang binabayad sa amin. Pero hindi pala normal ang manakot ng tao na parang aso lang. Sa likod, nagsimula nang pumasok ang grupo ni Doktora Alona sa garden. Dala ang leash at crate para sa mga aso. Kukunin na po namin ang mga aso ninyo, ma'am. Sabi niya, hindi sila dapat ginagamit na panakot. Hindi sila kasangkapan para sa pag-abuso. Wala kayong karapatang dalhin sila. Halos pahikbing sigaw ni Serafina, pero hinarang siya ng 2 pulis. Ma'am, sabi ni Sergeant Laksamana, habang maingat na inaabot ang kamay niya para pusasan, inaaresto po namin kayo sa reklamong isinampal laban sa inyo. May karapatan tayong manahimik. Anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. Habang binabasa ang karapatan ni Serafina, napayuko siya, hindi na makapanlaban tulad ng dati. Hindi na umubra ang pera, pangalan, at takot na iyon pa naman ang sandata niya sa maraming taon. Sa gilid ng sala, hawak pa rin ni Noel ang kamay ni Lyra sa alaala niya, ang ubo ni Rosing, ang mga mukhang kinulong ng takot sa mansyon. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakikita niyang may pinto palang palabas, hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat. Salamat sa tapang mo, Noel, bulong ni Attorney Vidal, habang pinapanood nilang inilalabas si Serafina, nataposas sa harap ng mga kamera. Hindi lahat ng binatang magsasaka kayang kalabanin ang ganitong kalaking pangalan. Hindi na po tapang to, mahinang sagot ni Noel. Ramdam ang panginginig ng tuhod. Pagod na lang, pagod ng matakot. Mula sa garden, maririnig ang mahinang iyak ng mga aso habang maingat silang inililipat sa mga sasakyan ng Animal Welfare Group. Hindi na sila panakot na yung gabi. Saksi na sila sa pagbagsak ng babaeng ginamit sila bilang armas. Habang nagsasara ang pinto ng police van na sinasakyan ni Serafina, nanatili si Noel sa veranda ng mansyon. Pagod, nanginginig pero kakaiba ang gaan sa dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis siya ng bundok, naramdaman niyang pwedeng umuwi ang isang taong galing impyerno at sabihing, nakauwi ako, buhay ako, at may nagbago. Hindi natapos ang laban sa gabing inaresto si Doña Serafina. Para kay Noelito, parang doon palang nagsisimula ang totoong digmaan, hindi na sa mansyon, kundi sa loob ng korte, sa harap ng kamera at sa tahimik na sulok ng puso niyang sugatan. Sa mga sumunod na buwan, naging laman ng balita ang pangalan niyang hindi kailanman niya inakalang maririnig sa telebisyon. Sa bawat pagbukas ng TV, sa sari-sari store sa bayan, sa radyo sa jeep, at sa social media sa mga cellphone ng kabataan, iisang balita lang ang paulit-ulit. Binatang magsasaka, humarap sa milyonaryang negosyante, Doña Serafina Villamonte, kinasuhan ng pananakot at pang-aabuso. Sa bawat ulat, nakikita si Noel na nakaupo sa tabi ni Attorney Jeric Vidal, suot ang simpleng polo at maong, nakatungo, tahimik. Sa likod ng kamera ng paniningil ng bayan bago sila mag-record, lagi siyang lapit ni Rico Natividad. Noel, sabi ni Rico minsan, tapik ang balikat niya. Sigurado ka ba? Kaya mo bang magsalita ulit? Hindi ka namin pipilitin kung sobra na.
Tiningnan lang niya si Rico, saka tumango. Kung tumigil po ako sa kalagitnaan, mas lalo lang po kaming matatakot. Mas mabuti ng masaktan na yon kaysa habang buhay kaming walang boses. Ang mga pagdinig sa korte ay hindi madali. Minsan, inuubo sa kaba si Noel habang tinatanong ng abogado ni Serafina. Pilit na binabaliktad ang kwento. Mr. Aragon, tanong ng abogado, nakatingin ng matalim. Hindi ba't ikaw ang lumapit kay Donya para humingi ng tulong? Hindi ba't tinanggap mo ang trabaho, ang sweldo, ang bayad sa utang? Hindi ba't parang nagbago lang ang isip mo sa gitna kaya ka nagrereklamo ngayon? Tinanggap ko po ang tulong, sagot ni Noel. Pinipigilan ang pag-alog ng tuhod, pero hindi ko po tinanggap na pagdamutan ang karapatan ko bilang tao. Ang utang po, pwedeng bayaran. Ang dangal hindi po pwedeng takpan ng pera. Sa gilid, nakaupo si Dr. Camila Sandejas, ang psychologist na ipinakilala ni Atty. Vidal. Sa tuwing natatapos ang isang araw ng pagdinig, siya ang unang lalapit kay Noel. Dala ang maliit na notebook. Pagod na pagod ang sistema mo, Noel. Malumanay niyang sabi minsan habang nasa counseling room sila. Hindi ka lang basta testigo, biktima ka, at karapatan mong kilalanin yon. Hindi po ako sanay na tingnan ang sarili ko na biktima, sagot ni Noel, nakatingin sa sahig. Hindi ko po alam kung paano magpahinga. Sa bundok, pag huminto ka, wala kang kakainin. Kaya ngayon, tuturuan kitang huminto nang hindi bumibitaw. Tugon ni Dr. Camila. Pwede kang lumaban at magpahinga sa parehong panahon. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka nasaktan para lang manatiling matapang sa mata ng iba. Dumating ang araw ng testimonya ni Lola Biring. Nasa witness stand siya, maigpit ang hawak sa panyo. Nanginginig ang boses. Matagal na po akong naglilingkod sa pamilya Villarmonte. Bungad niya. Marami na po akong nasaksihan. Mga pinahiya sa harap ng bisita. Mga pinagbantaan na tatanggalan ng trabaho at ipakukulong kapag magkamali. Pero hindi po kadaya ng binawa niya kay Noel. Bakit ngayon lang po kayo nagsalita? Tanong ng hukom. Tumingin si Lola Biring kay Noel sa kamuling humarap sa hukom. Kasi ngayon lang po may naglakas loob na tumayo sa harap namin, sagot niya, namumuo ang luha. Kung kaya niyang isugal ang buhay niya, nakakahiya naman kami na mas matanda ay tatahimik pa rin. Sumunod na tumestigo sina Inya, Hermes at ang dating mga bantay na sina Paquito at Lemuel. Isa-isa nilang ikinuwento ang mga gabing may sigawan sa mansyon, ang mga empleyadong biglang nawala at hindi na muling nakita, ang pagtrato ni Serafina sa mga asong parang sundalo at sa mga tao parang aso. Hindi ako perpektong tao, amin ni Hermes sa stand, pero alam ko kung kailan mali. At mali yung ginawang pananakot kay Noel. Ginamit si For, Kira at Blaze bilang panakot. Hindi iyon tamang paraan ng pagtrato sa hayop, lalo na sa tao. Sa kabuuan ng proseso, mahigit 3 beses nag-breakdown si Noel sa counseling. May mga gabi sa safe house na ibinigay ng gobyerno kung saan siya napapasigaw sa bangungot. Pawis na pawis, paulit-ulit na naririnig sa isipang, bubuntisin mo ako o ipapala kita sa mga aso ko. Sa tuwing ganon, nandoon si Dr. Camila, si Atty. Vidal, at minsan pati si Rico, hindi bilang reporter, kundi bilang kaibigan nakikinig. Noel, sabi ni Atty. Vidal minsan, habang magkasamang nakatanaw sa bintana ng safe house. Anumang maging desisyon ng korte, tandaan mong panalo ka na sa isang bagay. Hindi mo hinayaang manatiling lihim ang ginawa sa'yo. Pero sana po, hindi lang kwento to sa TV, sagot ni Noel. Sana po may totoong magbago. Dumating din ang araw ng promulgation, ang hatol. Nakaupo muli si Noel sa likod kasama sina Lira at Rosing na dinala ni Mang Celso mula sa bundok. Nasa kabilang panig ang abogado ni Serafina habang ang mismong Donya ay nakaupo sa upuan ng akusado, payat, maputla at parang ibang-iba sa babaeng nakilala niya sa mansyon. Matapos suriin ang mga ebidensya, malakas at malinaw ang boses ng hukom. Nakikita ng hukuman na may sapat na basehan ang mga paratang ng grave threats, attempted coercion, at ilang paglabag sa karapatang pantao at hayop laban kay Serafina Villarmonte. Habang binabasa ang detalye ng hatol, ilang taon na pagkakakulong, malaking danyos at iba pang parusa,
parang humina ang tunog sa paligid ni Noel. Ang naririnig niya na lang ay malalim na buntong hininga ni Rosing sa tabi niya, ang hikbi ni Lira at ang mahinang dasal ni Lola Viring sa likuran. Ipinag-uutos din ng hukuman, dagdag ng hukom, na ang bahagi ng yaman ni Serafina Villarmonte ay ilalagay sa trust fund na nakapangalan sa pangunahing biktimang si Nolito Aragon at sa iba pang empleyadong naapektuhan, gayon din sa mga organisasyon para sa kapakanan ng mga hayop at manggagawa. Natahimik si Noel. Trust fund, pera. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi. Parang bigat at ginhawa, sabay na ibinaba sa balikat niya. Paglabas nila sa korte, sinalubong sila ng mga mikropono at kamera. Pero bago pa siya lapitan ng media, lumapit si Rico at mahinang nagtanong, "Gusto mo bang magsalita, Noel? O gusto mo munang maging simpleng tao ulit na yon?" Napaisip si Noel, saka umiling. "Gusto ko po munang umuwi," sagot niya, nafatingin sa malayo. "Sa bundok, sa lupa namin, sa kubo namin. Kasi doon po ako totoong humihinga." Ilang linggo ang lumipas, bumalik nga si Noel sa San Isidro. Pagbaba pa lang nila sa tricycle, sinalubong siya ng malamig na hangin ng bundok at ng mga mukhang sabik na sabik. Sina Mang Celso, Aling Bebet, Tio Rado, pati mga batang kapitbahay na dati pinapanood lang siyang mag-araro. "Noel!" sigaw ni Mang Celso. Agad siyang niyakap na parang sariling anak. Bumalik din ang bida ng baryo. "Kuya!" halos sabay na sigaw ni Lira. Sabay yakap sa kanya mula sa likod. "Wala ka ng lusot ha. Hindi ka na aalis dito nang hindi nagpapaalam." Si Rosing, nakatayo sa gilid ng kubo, nakangiti kahit may bakas pa ng pagod sa mukha. "Anak," sabi nito, pinagpapahid ang luha. "Salamat at bumalik ka ng buo. Hindi ko man naiintindihan lahat ng nangyari sa syudad. Malinaw sa akin na hindi ka nagkulang magtanggol sa sarili mo." Sa sumunod na mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang mga kilos ni Noel. Nagbubungkal ulit siya ng lupa, nag-aalaga ng gulay, kumakain ng tuyo sa ilalim ng puno. Pero may bago na. Hindi na siya nakakulong sa pangarap na imposible. May puhunan na siyang kaya ng gawing totoo ang kafe, ang farm, at ang komunidad na dati nasa bituin lang. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, tahimik na lumapit si Lira at umupo sa tabi niya. "Kuya," bungad nito. Sabi ni Attorney Vidal, pwede na raw akong mag-enroll sa kolehiyo gamit yung trust fund. Agrikultura daw. Para raw hindi lang ikaw ang may alam sa lupa. Tumingin si Noel sa kapatid, saka ngumiti. "Matagal ko lang pangarap na may Aragon na magtatapos sa kursong yan." Sabi niya, "Ikaw yon, Lira. Gagawin nating classroom tong buong bundok." "Natatakot ako," amin ni Lira. "Pero kapag naaalala kong hindi ka natakot humarap sa korte, nakakahiya namang matakot lang ako sa entrance exam." "Takot din ako noon," sagot ni Noel. Seryoso ang tinig. "Ang tapang, hindi yung wala kang takot. Yung kahit takot ka, umaabante ka pa rin. Gaya ng pagtatanim, hindi ka sigurado kung aanihin mo, pero nagtatanim ka pa rin." Sa isip niya, unti-unti nang nabubuo ang mga plano. Gagamitin niya ang bahagi ng trust fund para ipagamot ng maayos si Rosing, ipagpatuloy ang pag-aaral ni Lira, at magsimulang magtayo ng maliit na demo farm na bukas sa ibang magsasaka. Hindi na siya lumalaban mag-isa. Kasama na niya ang komunidad, ang batas, at ang sariling boses na natutong magsalita. Sa gabing iyon, nakatingala ulit si Noel sa mga bituin, tulad ng unang gabi sa parteng iyon ng buhay niya. Pero iba na ang bulong niya ngayon. "Hindi na ako bihag," wika niya sa hangin. "Anak pa rin ako ng lupa. Pero ngayon, may pakpak na rin ako." Hindi agad napagtanto ni Noelito kung gaano kalaki ang nabago sa buhay nila. Hindi lang dahil sa pera, kundi sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao. Sa baryo, sanay siyang si Noel, anak ni Rosing lang. Yung binatang laging may putik sa binti at kalyo sa kamay. Ngayon, sa tuwing bababa siya sa palengke, may mga mateng sumusunod sa bawat hakbang niya. Siya yun bulong ng isang tindera ng isda minsan. Yung sa TV, di ba? Yung kumalaban sa milyonarya. "Grabe yung tapang," sabat ng isa. "Kung ako yon, baka nag-yes na lang ako." Lalaki ring gutom ang pamilya, naririnig ni Noel. Ang mga bulong na iyon,
kahit hindi siya lumilingon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o maasiwa. Kaya't ang ginagawa niya, tulad ng lagi, ay itutok ang tingin sa mga gulay na binibenta niya at sa pamilyar na boses na laging nagpapagaan sa loob niya. Noel. Isigaw ni Marikit mula sa pwesto ng kakanin. Kumakaway habang maingat na inaayos ang kutsinta. Dito ka nga! Lumapit siya, bitbit ang 2 basket ng talong at pechay. Uy, bati niya, pilit na nakangiti. Mukhang ubos na naman ang paninda mo ah. Wala ka na namang ititira sa sarili mo. Excuse me, pagpapanggap na nagalit si Marikit, nakapamewang. Businesswoman na ako ngayon, hindi na basta-basta tindera. Tsaka, hello, may kilala akong sikat na magsasaka? Baka pwedeng mag-supply sa mini kakanin cafe ko. Napakunot ang noo ni Noel. Kakanin cafe? May cafe ka na? Plano pa lang, amin ni Marikit, sabay kalabit sa braso niya. Pero seryoso, Noel, nabasa ko sa balita may trust fund ka raw. May suporta pa daw galing sa NGOs. Bakit hindi mo simulan yung pangarap mong cafe sa bundok? Yung lagi mong kinukwento noon na may kape, suman at gulay? Baka bigla siyang natahimik. Baka pwedeng mag-collab tayo. Collab? Natatawang ulit niyang tanong. Artista ba to o negosyo? Negosyo, madiin na sagot ni Marikit. Pero may halong lambing sa mata. Noel, hindi lahat ng binigay sa'yo ni Serafina ay sumpa. Yung trust fund na yan, ginawa ng korte para maging panimulang puhunan mo sa mas maayos na buhay. Kung itatago mo lang sa bangko, hindi lalago. Kung gagamitin mo sa tama, hindi lang pamilya mo ang matutulungan, pati buong baryo. Tahimik si Noel sandali. Pinagmamasdan ng mga suman at kutsinta sa harap niya. Bumalik sa isip niya ang mga gabing nakatingin siya sa bituin. Iniisip ang kafe na iyon. Noon, imahinasyon lang. Ngayon, may posibilidad na maging totoo. Marikit, mahinahon niyang sabi. Kung gagawin natin to, hindi pwedeng biglaan. Ayokong magtayo ng basta-bastang tindahan. Gusto ko, training farm. Puwesto kung saan pwedeng mag-aral ang ibang magsasaka. Kapehan na rin. Para may lugar ang mga kabataan na hindi kailangang pumunta pa ng syudad para magkapagpahinga. Kaya nga, sagot ni Marikit, kumikislap ang mata. Ako bahala sa design, menu, pakikipag-usap sa mga tagalungsod. Kapag gusto nilang umakyat, ikaw sa lupa, gulay, kape, at training. Kombinasyon ng puso mo at utak mo. Napangiti si Noel, hindi yung pilit ng ngiti na dala ng hiya, kundi yung totoo, mabagal at mabigat sa dibdib. Sige, aniya, simulan natin sa maliit, sa bukid, sa bahay. Sa mga sumunod na linggo, naging mas abala si Noel kaysa dati, pero ibang klase na ang pagod na ito. Hindi na pagod na parang hinigop ng problema. Pagod na produktibo, pagod na may inaabangan. Sa umaga, nagbubungkal pa rin siya ng lupa. Pero ngayon, may dala siyang maliit na notebook kung saan sinusulat niya ang mga obserbasyon. Gaano kabilis tumubo ang bagong variety ng lettuce, ilang araw bago mamunga ang native na kamatis. Ano-anong halamang bagay sa mataas na lugar. Tuwing hapon, pagkatapos mag-araro, nagseseminar siya sa lilim ng punong mangga. Noel, ano na naman tong organic fertilizer na sinasabi mo? Tanong ni Tio Rado, bit-bit ang sombrero. Noon pa tayo naglalagay ng kemikal. Nabubuhay naman kami. Tio, paliwanag ni Noel, sabay pakitang sample ng compost. Oo, nabubuhay tayo. Pero pwede pa tayong mabuhay ng mas maayos. Tong compost na to, galing sa mga tirang gulay, dahon, dumi ng kambing. Hindi na kailangan bumili. Mas nakakabawas pa sa gastos. Ang lupa, mas nagiging malusog. Yung kafe, singit ni Aling Bebet. Kailan namin titikman yung sinasabi mong kape na may kasamang suman ni Rosing? Napalingon sila kay Rosing na nakaupo sa bangko. Hawak ang bunot. May bahagyang ngiti. Huwag niyo akong isali dyan. Aniya, kunwari inaiinis. Kung gagamitin ni Noel ang resipe ko, dapat may royalty ako. Ma, ikaw ang honorary head chef. Biro ni Noel. Hindi gagalaw ang kawali kung wala kang basbas. Si Lira naman
Habang naghahanda ng mga dokumento para sa pagpasok sa kolehiyo, madalas sumali sa small group discussion sa hapon. Kuya, sabat niya minsan, bakit hindi ka gumawa ng simpleng module? Yung may drawing, may basic na paliwanag para sa mga batang hindi makakapag-aral ng agrikultura sa lungsod. Dito sila matututo. Tama, sabat ni Mang Celso. Gawa tayong aralin sa Bukid 101. Ako na ang unang estudyante. Hindi rin nawala ang presensya ng mga tagalungsod sa buhay ni Noel. Si Attorney Vidal, kahit tapos na ang kaso, paminsan-minsang umaakyat para magbigay ng libreng legal orientation sa barangay. Gamot sa takot ng mga magsasaka sa pirma-pirma at papeles. Mga kababaryo, paliwanag ni Vidal sa barangay hall. Huwag kayong basta pipirma sa mga kontrata na hindi nyo nababasa. Kahit may malaking halagang alok, kung kapalit naman ang lupa at kalayaan nyo, lugi pa rin kayo. Si Dr. Camila naman, minsan sa isang buwan sumasama rin. Hindi na bilang therapist lang ni Noel, kundi bilang trauma counselor ng buong komunidad. Normal na matakot ulit kapag may nakitang sasakyan na parang sa mayaman. Paliwanag niya sa grupo ng kababaihan. Normal na magduda sa mga alok. Pero hindi normal na manahimik kung may mali at hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Sa gitna ng lahat ng ito, hinahanap pa rin ni Noel ang balanse. May mga gabing napapatingin siya sa bituin at biglang bumabalik sa alaala niya ang silid ni Serafina. Ang malamig na kamay nito sa baba niya. Ang boses na nagsasabing wala siyang choice. Kapag ganon, malumanay siyang lalapit sa kubo ng mga kambing. Uupo sa tabi ng pinakamatandang inahan at hahayaan na lang ang sarili na tahimik na umiyak. Isang gabing ganon, naabutan siya ni Marikit. Noel, mahinang tawag nito, may dalang termos ng kape. Okay ka lang ba? Nagpunas siya agad ng muka, pero alam niyang huli na. O okay lang, bulong niya. Napagod lang siguro. Umupo si Marikit sa tabi niya. Inilagay ang termos sa damuhan at hindi muna nagsalita. Matagal silang nakatingin sa kawalan, parehong nakikinig sa huni ng kuliglig. Huwag mo niyang piliting maging bato. Basad sa katahimikan ni Marikit. Hindi ka bato. Tao ka. Lahat ng nangyari sa'yo, hindi yun basta mawawala. Alam ko, sagot ni Noel. Ayoko lang naisipin ng mga tao na mahina ako, lalo na't tingin nila ngayon, bayani ako. Ang bayani hindi yung hindi umiiyak, sagot ni Marikit, nakatingin sa kanya. Ang bayani yung kahit wasak na sa loob, naggagawa pa ring tumayo at magtanim ng bago. Tingnan mo nga tong bundok, ilang ulit ng binagyo, ilang ulit na tuyo. Pero nandito pa rin, ikaw din. Napatingin si Noel sa dalaga. Sa gitna ng lahat ng bagong mukha sa buhay niya, mga abogado, doktor, reporter, si Marikit ang nanatiling pinakamalapit sa lumang mundong alam niya. Hindi siya nagbago ng tingin, kahit pa lumabas si Noel sa TV. Salamat, simpleng sabi niya. Hindi dahil sa TV ako naging tao. Dahil may mga taong tulad niyo na nagpapaalala kung sino ako bago pa mangyari lahat. Sa sumunod na buwan, tuluyan na nilang sinimulan ang maliit na kafe sa gilid ng bukid. Wala pang formal na pangalan, kaya pansamantala, tinawag nila itong Kubot Kape. Nagsimula ito sa simpleng kubo na may 2 mesa, isang lumang mesa bilyaran na ginawang counter, at chicherya sa gilid. Pero sa loob, may amoy ng bagong giling na kape, suman ni Rosing, at tawa ng mga magsasatang parang ngayon lang nabigyan ng lugar para magpahinga. Uy, sosyal na ang bundok natin, biro ni Tio Rado, habang humihigop ng kape. May kapehan na. Wala bang wifi, Noel? Maghintay ka, sagot niya, natatawa. Pag kumita to, maglalagay ako. Para hindi ka na bumaba ng bayan para sa ML, dumating din ang mga dating kasamahan sa mansyon na ngayon ay nagpapagaling sa kanya-kanyang buhay. Si Yina na nag-apply bilang assistant sa cafe. Si Hermes na ngayon ay nagtatrabaho sa Animal Welfare Group at minsan ay umaakyat dala ang balita. Noel, kwento ni Hermes minsan, yung mga aso ni Serafina, si Thor, Kyra at Blaze, nasa training farm na. Hindi na sila panakot ngayon, ginagamit na silang therapy dog sa mga batang may trauma. Parang katulad mo, nagbagong buhay din, napangiti si Noel, napatingala sa langit. Hindi na siya nanginginig sa tuwing maririnig ang salitang kaso. Sa halip parang may piraso ng sarili niya ang gumagaling kasabay ng mga hayop na iyon. Sa gitna ng tawanan, seminar, kape at mga bagong pangarap, alam niyang hindi na maaalis sa buhay niya ang anino ni Doña Serafina.
pero hindi na iyon aninong nakalagay sa ibabaw niya. Bahagi na lang iyon ng mahabang kwento kung paanong ang isang binatang magsasaka mula sa bundok ay natutong hindi lang magtanim sa lupa, kundi magtanim ng panibagong kinabukasan para sa sarili, sa pamilya, at sa komunidad na minsan ring natutong manahimik sa harap ng takot. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kubot kape. Nagsimula lang ito sa tsismis sa palengke, sa mga litrato ng mga kabataan sa baryo na nagpo-post sa social media, hanggang sa may mga tagalungsod na biglang nagtanong sa inbox ng page na ginawa ni Lira. Pwede po bang bumisita? Isang Sabado ng umaga, hindi na mabilan ni Noel ang mga sasakyang nakaparada sa paanan ng bundok. May van na may logo ng isang sikat na vlogger, may SUV na galing syudad, at may ilang motorsiklo ng mga rider na naghahanap ng hidden cafe with a view. Noel! Sigaw ni Marikit mula sa kubo. Suot ang simpleng apron na may nakabordang Kubot Kape Crew. Yung order ng 3 grupo o 2 kape, 1 salabat at 3 suman sa latik. Sandali lang, sagot ni Noel, habang maingat na hinahalo ang barako sa maliit na French press na binigay ni Dr. Camila. Hindi ako sanay na mas marami pang bisita kaysa talong sa basket. Sa gilid, si Rosing ay abala sa kusina, nagbabantay sa bilao ng suman. Lira, bantayan mo tong latik ha, utos niya. Baka masunog, iba na ang lasa niyan. Baka isisipa sa akin ng mga taga-lungsod. Relax ma, sagot ni Lira, pero may ngiti. Top 1 na nga sa reviews yung suman mo eh. Baka kailangan na nating mag-patent. Sa labas, habang inaabot ni Noel ang kape sa isang grupo ng kabataang galing Maynila, may lumapit sa kanyan lalaking nakakap at may hawak na DSLR. Sir Noel, tanong nito. Ako po si Jetro, staff ng paniningil ng bayan. Naalala niyo po, si Kuya Rico po, paakyat na. Gusto raw po sana kayong balikan para sa follow-up episode. Hindi na tungkol sa kaso, kundi sa bagong buhay niyo. Napahinto si Noel, saglit na napalingon sa bundok na parang naghahanap ng sagot. Sa loob-loob niya muli niyang naramdaman yung kakaibang kaba sa tuwing may kamera. Hindi na iyon takot na gaya noong nasa mansyon siya, pero bigat pa rin. Kuya, okay ka lang? Bulong ni Lira nang mapansin ang paninigas niya. Okay lang, sagot niya, huminga ng malalim. Advocacy na to, hindi na trauma, iba na to. Maya-maya dumating nga si Rico, nakapolo lang at maong, walang sabit ng mabigat na crew, parang bisita lang sa probinsya. Niyakap niya si Noel na parang matagal nang magkakilala. Noel, masiglang bati ni Rico. Grabe, iba ka na ah. Dati kinakabahan ka pa kapag may mikropono. Ngayon may sarili ka ng cafe at training farm. Hindi akin lang to, mabilis na sagot ni Noel. Sa pamilya ko to, sa mga kapitbahay, sa lahat ng natulungan ng kaso. Kung ako lang, baka kubo lang talaga to. Umupo sila sa bangko, sa gilid. Tanaw ang mga tanim na gulay na nakapida sa hagdang-hagdang lupa. Nakasetup ang maliit na kamera ni Jetro. Pero hindi iyon kasing nakakatakot tulad ng dati. Hindi nakatutok, hindi naghihintay ng luha kundi nakikinig. Noel, panimula ni Rico. Habang naka-on na ang kamera, kung babalikan mo yung gabing iyon sa mansyon at ihahambing sa gabing ito dito sa bundok, ano ang pinakamalaking pagkakaiba? Sandaling natahimik si Noel. Tumingin siya sa mga tanim, sa kubo, sa mga taong kumakain, sa nanay niyang mas maayos na ang paghinga. Kay Lira na nakangiti, kay Marikit na abala sa pag-asikaso ng orders. Noong gabing iyon, mahinahon niyang sagot. Pakiramdam ko iisa lang ang pinto ko, yung pinto palabas ng buhay ko. Ngayon, ang dami ko ng pinto. Cafe, farm, mga bata sa baryo, ang mga aso na dati kong kinatatakutan, alam kong may bagong buhay. Hindi na ako nakakulong sa takot. Nandito pa rin ang sugat. Pero hindi na siyang hari sa buhay ko. Kung may isang mensahe ka para sa mga kagaya mong inabuso ng may kapangyarihan, tanong ni Rico, ano yon? Walang utang na loob sa taong inaapakapakan ka. Diretsyong sagot ni Noel. May utang na loob ka sa sarili mo na ipagtanggol mo siya. Kahit natatakot ka, kahit akala mo wala kang laban. Matapos ang maikling shoot, nagsara muna sila ng kapehan para makapagpahinga.
Habang kumakain sila ng suman at inihaw na saging, lumapit si Rico kay Noel nang walang kamera. "Namiss mo ba ang lungsod?" Biro niya. "Hindi," sagot ni Noel, natatawa. "Pero baka kailangan ko siyang puntahan ulit sa bersyon na hindi na ako kinokontrol." "Gusto mo ba ng pagkakataon?" Seryosong tanong ni Rico. May niluluto ang ilang NGO at agri-school sa syudad. Gusto kanilang imbitahin bilang speaker sa youth forum. From victim to advocate, mga ganong tema. Wala pang final pero kung oo ka, ako na ang bahala sa koordinasyon. Namilog ang mata ni Noel. "Speaker? Ako? Nanginginig nga dila ko pag nasa stage ako sa barangay." "Pero nakaya mo ang korte," sagot ni Rico. "Kung kinaya mong tingnan sa mata ang milyonaryang nangabuso sa'yo, kakayanin mo rin yung mga kabataang gusto lang matuto sa'yo." Hindi agad sumagot si Noel. Sa halip, pumingin siya kay Lira at Marikit na nagtatawanan sa gilid. Iniisip niya ang mga batang magsasaka, ang mga kabataang gustong mag-aral pero walang gabay. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa mga susunod na Noelito na ayaw na niyang danasin ang pinagdaanan niya. "Sige," sa wakas ay sabi niya, "pero may kondisyon." "Ano yon?" tanong ni Rico. "Hindi ako pupunta bilang biktima ni Serafina. Pupunta ako bilang magsasaka na natutong lumaban. Hindi pangalan niya ang bitbit ko, kundi pangalan ng bundok namin." Napaniti si Rico. Deal, ilang linggo lang, nasa bus na sina Noel, Lira at Marikit, paakyat ng lungsod. Hindi na ito tulad ng unang sakay niya papunta sa mansyon. Wala nang bigat ng takot sa dibdib, kundi kabang may halong pananabik. "Grabe," sabi ni Lira, nakadungaw sa bintana. "Next week na ang enrollment ko. Sa susunod na punta natin, student na ko ng agrikultura." "Huwag kang kakalimot sa amin ha," pangaasar ni Marikit. "Baka maging taga-syudad ka na." "Uy, kayo kaya ang ayokong kalimutan," balik ni Lira. "Ako kayong gagawa ng curriculum ng Aralin sa Buhid 201. Pagdating nila sa syudad, hindi mansyon ang pinuntahan nila, kundi isang universidad. Malawak ang campus, puno ng puno at estudyante. Doon gaganapin ang forum kung saan magsasalita si Noel. Sa backstage, nanginginig pa rin ang kamay niya, pero hindi na tulad ng dati. Hindi na takot sa isang tao, kundi kaba na may halong respeto sa malaking responsibilidad." "Noel," tawag ni Dr. Camila, na dumalo rin para sumuporta. "Handa ka na?" "Hindi," tapat niyang sagot, pero may ngiti. "Pero lalabas pa rin ako." Sa entablado, habang hawak ang mikropono, saglit siyang tumigil. Natanaw niya ang maraming mukha. Estudyante, guro, NGO workers. Sa unang hilera, nakita niya sina Lira at Marikit, kumakaway, at sa gilid, sina Attorney Vidal at Rico, tahimik na nakangiti. At sa huling bahagi ng kwento ko, sabi ni Noel, habang nagkukwento kung paano siya nakabalik sa bundok, "Gusto kong malaman niyo na hindi natatapos ang laban sa kulungan ng gumawa ng mali. Ang tanong, anong gagawin niyo sa kalayaan niyo? Ako, ginamit ko siya para bumalik sa lupat. Para magtanim, para magtayo ng kafe na bukas sa lahat, lalo na sa mga dating tahimik lang tulad ko." Matapos ang forum, dinala sila ni Dr. Camila at Hermes na sumunod mula sa Animal Welfare Group sa isang farm sa labas ng syudad. Therapy center iyon para sa mga bata at hayop. Pagpasok pa lang nila, may 3 asong tumakbong papunta sa kanila. Isang German Shepherd, isang Husky, isang Belgian Malinois. "Uy," tawag ni Hermes, "kilala mo pa ba sila?" Napahinto si Noel. Si Thor, si Kyra, si Blaze. Parehong mga aso, pero ibang-ibang aura. Mas kalmado, mas masigla. Hindi na parang armas. Marahang lumapit si Thor sa kanya. Inamoy ang kamay niya, saka dahan-dahang tumango na parang lumang kaibigan. "Kamusta na kayo?" Mahina niyang sabi, sabay hagod sa balahibo ng aso. "Pasensya na kung natakot ako sa inyo noon. Pareho lang pala tayong ginamit." Sa gilid, may batang lalaking naka-helmet at brace sa binti na lumapit. Hawak ang leash ni Blaze. "Kuya," sabi ng bata, "salamat pala ha. Sabi ni ate kung hindi daw sa'yo, hindi mapupunta dito si Blaze." Siya yung tumutulong sa akin maglakad.
Napatingin si Noel sa bata, saka sa aso, saka sa malayong langit. Sa unang pagkakataon, hindi na boses ni Serafina ang pumapasok sa isip niya tuwing may nababanggit na aso. Boses na ng batang ito, ng mga taong gumagaling, ng mga tanim sa bundok, ng kumukulong kape sa kubo. Kinagabihan, bumalik sila sa baryo. Tinambayan nila ang harap ng kubo't kape. Tanaw ang mga bituin. May humahampas na malamig na hangin sa pisngi. Tahimik lang sila ni Marikit. Nakaupo sa bangko. Parehong pagod pero kontento. Ang layo na ng narating mo, Noel, basad ni Marikit sa katahimikan. Pero ang totoo, mas gusto pa rin kitang nakikita dito. May putik sa binti, may kape sa kamay. Talo mo pa ang narator sa linya na yan. Biro niya, pero seryoso ang tingin sa langit. Alam mo, Mix, natatakot pa rin ako minsan. Pero kapag tinitingnan ko tong bundok, tong kubo, kayo ni Mama at Lira, mas malakas na ang pasasalamat kaysa sa takot. Yan ang importante, sagot ni Marikit, sabay sandal ng ulo sandali sa balikat niya. Parang natural lang. Hindi na natin mabubura yung nangyari, pero kaya nating gumawa ng mas mahahabang kabanata pagkatapos nun. Hindi na gumalaw si Noel, hinayaan lang ang sandaling iyon, sa ilalim ng bituin. Sa gitna ng malamig na hangin, alam niyang malayo pa ang tatakbuhin ng buhay niya. Pero sigurado na siya sa isang bagay. Hindi na kailanman ibang tao ang magdidikta kung saan siya titingin, sino ang mamahalin, at anong klaseng kuwento ang itatanim niya sa lupang minana niya. Makalipas ang ilang taon, halos hindi na makilala ang bundok ng San Isidro kung ikukumpara sa itsura nito noong unang panahon. Nandoon pa rin ang mga lumang punong mangga, ang matatarik na daan, at ang hanging malamig na parang laging bagong gising ang umaga. Pero may mga bago nang nakatindig sa gitna ng lunti ang taniman. Sa gitna ng terrace farm, nakatayo ang mas malaki at mas maaliwalas na bersyon ng kubo't kape. Hindi na ito simpleng kubo, kundi isang malapad na estrukturang yari sa pinaghalong kahoy, kawayan at salaming tanaw ang buong lambak. May maliit na entablado sa gilid kung saan tuwing Sabado ng gabi may nag-a-acoustic na kabataan. Sa kabilang dulo, may learning corner na puno ng posters tungkol sa organikong pagsasaka, composting at karapatan ng mga manggagawa. Nakakaaliwo, sabi ni Noelito habang nakatayo sa labas ng kafe. Hawak ang isang tasa ng kape. Dati panaginip lang to, ngayon kailangan na nating mag-hire ng extra staff tuwing weekend. Lumapit si Marikit, naka-ponytail at naka-t-shirt na may nakaprint na Team Kubot Kape. May hawak din itong clipboard na may listahan ng schedule. Ay, pasalamat ka nga at hindi pa tayo binabaha ng booking. Biro nito, may naka-schedule na field trip ang mga estudyante sa kolehiyo ni Lira sa susunod na linggo. Ikaw daw ang magtuturo ng basic soil health. Napangiti si Noel. Si Lira talaga, aniya. Ginawang project tong buhay ko. Kumusta na ba ang dalaga? Darating daw mamaya, sagot ni Marikit. May dala daw siyang mga kaklase. Nagyayabang daw siya na dito ako lumaki, kaya huwag niyo akong i-underestimate. Napailing si Noel, pero halata ang pagmamalaki sa mukha. Ilang taon ding nagsumikap si Lira sa kolehiyo. Nagbiyabiyahe ng ilang oras mula bundok patungong lungsod. May mga gabing umiiyak sa pagod at pag-aalala. Pero ngayon, nasa huling taon na siya sa kursong agrikultura. At bahagi ng thesis niya ang pag-aaral sa modelo ng community-based farm na binuo nila ni Noel. Sa loob, abala si Rosing sa kusina. Hindi na kasing payat at hingal tulad ng dati. Regular na ang pagpapacheck up niya sa bayan at mas malakas na ang boses niya kapag sumisigaw ng utos. Noel, tawag niya, pakisabi nga kay Diorado, huwag niyang ubusin yung lumpiang gulay. Para yan sa mga bisita, hindi lang sa tiyan niya. Angan mo, sa nanay mo, ako ang original investor dito. Sigaw pabalik ni Tio Rado, na nakaupo sa sulok, may hawak na tasa ng salabat. Kung hindi dahil sa mga sermon ko, hindi lalaki ang character development nitong anak mo. Kung sermon pala puhunan, dapat milyonaryo pa na. Singit ni Mang Celso, sabay tawa ng malakas. Sa labas ng cafe, may maliit na signage na bagong lagay lang, San Isidro Learning Farm and Cafe, in partnership with NGOs, local government, at mga magsasaka. Hindi kay Noel mag-isa ang kredito. Sinadya niya iyon. Sa bawat nakasulat na pangalan,
May katumbas na kwento ng taong tumulong, naniwala o natutong lumaban. Isang hapon dumating ang isang puting van. May logo ito ng isang kilalang unibersidad at NGO. Isa-isang bumaba ang mga kabataang naka-ID. Sa hulihan, bumaba si Lyra, nakangiti ng malaki, suot ang simpleng blouse at pantalon, bit-bit ang laptop at folder. "Kuya," sigaw niya, kumakaway. "Ayusin mo na yung itsura mo, ha? Dadami na naman ang crush mo dito." "Pabayaan mo sila," biro ni Noel. Niyakap ang kapatid. "Mas gusto kong crush ang lupa. Hindi nagagalit pag hindi mo sinasagot." "Uy, pampost quote card yan," singit ni Marikit, tumatabi sa kanila. "Ako na ang bahala sa caption." Lumapit ang isang babaeng nakasalamin, professor ni Lyra. "Ikaw ba si Noelito?" tanong nito, inaabot ang kamay. "Ako si Prof. Diaz. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo kay Lyra. Thank you for allowing us to use your farm as a case study." "Ako po dapat ang magpasalamat," sagot ni Noel, nakikipagkamay. "Dati kaming mga taga-bundok, kami lang ang humahanga sa buhay namin dito. Ngayon, pati po mga tagalungsod, interesado na." Nagsimula ang tour. Dinala ni Noel ang grupo sa terrace farm, ipinakita ang compost pit, rainwater catchment, at demo plot kung saan magtatanim ng gulay ang mga estudyante. Sa bawat paliwanag niya, hindi na nanginginig ang boses niya. Ang dila niyang dating nauutal sa harap ng mikropono sa korte, ngayon ay sanay nang magpaliwanag ng cycle ng buhay sa lupa. Ang lupa, wika niya sa mga estudyante, parang tao rin. Kapag sinagad mo, bibigay. Kapag inalagaan mo, ibabalik sa iyo ng doble. Ganyan din ang mga komunidad. Kapag pinasunod mo lang ng walang respeto, magre-rebelde. Pero kapag pinakinggan mo, mas lalago pa sa inaasahan mo. Habang naglilibot sila, dumating naman si Hermes sakay ng motor. Suot ang jacket ng Animal Welfare Group. May dala siyang mga flyers at isang maliit na kahong may logo ng therapy center. "Noel!" sigaw niya, sabay abot ng envelope. "Galing to kay Dr. Alona. Update daw tungkol kina Thor, Kyra at Blaze." Agad na binuksan ni Noel ang envelope. May mga litrato sa loob. Isang German Shepherd na kasama ang isang batang may autism, isang husky na nakatulog sa kandungan ng matandang babae, isang Malinois na iniikot sa ospital para sa pet therapy. Grabe, mahina niyang sabi, pinagmamasdan ang litrato ni Blaze na mahinahong nakahiga sa tabi ng batang may brace sa binti. "Tingnan mo, Mix. Hindi mo iisiping ginamit silang panakot noon. Katulad mo lang," tugon ni Marikit, nakikitingin. "Dati ginamit ka. Ngayon pareho kayong nagbibigay lakas sa iba." Bandang hapon nang makauwi na ang mga estudyante, nagtipon-tipon ang pamilya at mga kaibigan sa loob ng kafe. Hindi iyon formal na selebrasyon, pero ramdam ang espesyal na araw. Ito ang unang taon na sabay nilang ginugunita ang dalawang bagay. Ang pagkakatatag ng farm cafe at ang araw na unang naglakas loob si Noel na tumayo sa korte. Ilang taon na ang nakalipas. "Magpapasalamat lang ako sandali," sabi ni Noel sa gitna ng maliit na grupo. Wala ng kamera, pero sanay na kay Lyra na hindi napagod managinip para sa sarili niya at para sa baryo. Kay Teorado at Mang Celso na kahit puro asar, hindi rin nawala. Kay Hermes at Ina na tumulong magbukas ng katotohanan. Kay Dr. Camila at Attorney Vidal na nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng karapatan. At kay Marikit, saglit siyang natigilan, napatingin sa dalaga na biglang namula. Na kahit anong gulo, nandito pa rin, nakabantay sa mga suman at sa puso naming lahat. "Uy, ang cheesy mo na ngayon," biro ni Marikit, pero hindi na maitago ang ngiti. "Baka gawin kitang logo ng kafe." "Oh, hindi na kailangan," sagot ni Noel, nakatitig pa rin sa kanya. "Basta, kung papayag ka, gusto kong maging kasama ka hindi lang sa kafe, kundi sa lahat ng pagtatanim pa na gagawin natin. Kahit umulan, kahit init, kahit tumanda na tayong dalawa." Natahimik ang paligid. Tumingin si Marikit kay Rosing, kay Lyra, kay Mang Celso. Lahat nakaniti. Parang matagal nang hinihintay ang eksenang ito. "Tanga," sagot ni Marikit. Nangingilid ang luha pero nakatawa. "Matagal na akong kasama.
Ikaw lang ang matagal nagpaklaro. Mabagal, maingat, hinawakan ni Noel ang kamay ni Marikit. Walang engrandeng proposal, walang fireworks. Pero sapat na ang palakpak at hiyawan ng mga taong nakasaksi kung paano dumausdos sa putik ng buhay ang binatang magsasaka at kung paano siya muling tumindig. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang namatay ang mga ilaw sa kafe. Naiwan na lang ang maliit na bombilya sa veranda, ang liwanag ng buwan at ang huni ng mga kuliglig. Sa labas, tanaw ang malawak na bukid, ang terrace farm, ang mga tanim na handa na namang anihin sa mga susunod na linggo. Umupo si Noel at Marikit sa lumang bangkong kahoy sa tapat ng kubo. Ang unang upuan, ang unang tambayan, ang unang saksi sa mga pangarap. Pinagmasdan nila ang bundok, tahimik, payapa. Naalala mo pa ba? Tanong ni Marikit. Nung araw na umalis ka, pasyudad, ang payat mo, baka tangayin ka lang ng hangin sa EDSA. Huwag mong ipaalala, natatawang sagot ni Noel. Yung araw na yon, akala ko yun na yung katapusan ng sarili kong kwento. Ano nang tingin mo ngayon? Tanong ni Marikit. Tumingin si Noel sa kalangitan, sa bituing matagal na niyang kausap, sa loob-loob niya. Na yun, marahan niyang sagot. Alam ko na hindi natatapos ang kwento sa kamay ng mga mayamang sumusubok kumontrol sa'yo. Nagtatapos ang kwento kung ikaw mismo ang sumuko. Hanggat may lakas ka pang magtanim, may pag-asa ka pang umani ng mas maganda. Tahimik silang pareho, nakikinig sa malamig na hangin. Sa loob-loob ni Noel, ramdam pa rin niyang minsan ang anino ng mansyon, ang boses ni Serafina. Ang takot sa mga asong minsan ay ginawang panakot. Pero sa bawat pag-ihip ng hangin, sa palayan, sa bawat tawa mula sa loob ng kafe, sa bawat kamay ng batang humihingi ng payo kung paano magtanim, unti-unti nang natatalo ang aninong iyon. Hindi na siya binatang magsasakang tinakot at binantaan na bubuntisin mo ako o ipapala kita sa mga aso ko. Siya na ngayon ang lalaking pumili na hindi ibenta ang pagkatao niya kapalit ng kayamanan, ang magsasakang ginamit ang sugat para magtanim ng panibagong kinabukasan. Para sa sarili, sa pamilya, sa mga aso at sa buong komunidad na natutong maniwala na kahit galing bundok ka, kaya mong magsulat ng sariling wakas.